Ang eksena ay nalipat sa nakaraan kung saan nag-alala si Kajeo para kay Petro na pagpunta ng mag-isa sa isla. Dahil sa gustong makatulong ni Kajeo, si Petro ay sinabing magkunwari si Kajeo bilang si Petro na kanya namang ipinagtaka. Ang ating bida ay plinanong magkunwaring de-rank si Kajeo at isagawa ang kanilang plano sa tamang oras upang makapagpalit at para malito si Rafael. Matapos ang mahaba nilang pagpaplano upang matanggal ang paghihinala ng Glory sa katauhan niyang si Songgyu, si Tadeus ay tinanong si Kajeo na kung nasaan nga daw ba si Petro. Mula sa isang sulok, ang ating bida ay bigla na lang dumating na ipinagtaka naman ni Tadeus na makita. Si Tadeus ay nagtaka sa mga nangyayari dahil sa hindi daw pala isang tao si Pumpkin at si Songgyu. Si Tadeus ay humingi ng sorry kay Kajeo at napansin na mukhang gusto nito na mag-umpisa sa pagiging de-rank. Si Tadeus ay napansin rin kanina na puno ng dugo ang mukha ng binata, kaya naman nagtataka siya na kung ano nga daw ba talaga ang nangyayari. Ang ating bida ay napangiti na lamang habang iniisip na panglito lamang ang dugo upang hindi agad mapansin ni Tadeus ang pagkakaiba ng mukha nila ni Kajeo. Hindi nagtagal ang dalawang disipo ay bigla na lang umalis, nagulat din ang magkapatid na Dokgo na dahil sa magkakilala daw pala ang dalawa. Ang ating bida ay kinamusta ang tatlo, na muli namang ikinainis ng magkapatid dahil kung saan-saan na lang daw pumupunta ang binata at hindi na naman naabutan ang pambihirang laban. Matapos ang nangyaring test sa isla, ang mga nakasurvive na killer ay tuluyan ng umalis sa isla. Mula sa isla, makikita rin naman dito ang totoong Pumpkin at napansin na nakapasa siya dahil sa dami ng nakolekta nitong ID. Habang masayang pauwi ang grupo, ang ating bida ay nakangiti lamang dahil siguradong muli niya na naman daw nainis si Rafael sa pumalpak nitong plano. Si Rafael ay nagtaka sa pag-atake ni Petro sa kanila. Ayon sa kanyang tauhan sa Kowloon Hell daw umatake si Petro, na ikinainis namang marinig ni Rafael. Ang eksena ay nalipat sa Kowloon Hell kung saan ang mga kalaban ay tuluyan ng natrap ang hinihinala nilang si Petro. Ang nagkukunwaring Petro ay nagtaka sa mga sinasabi ng kanyang kalaban. Matapos matigilan ng mga kalaban, ang nagkukunwaring si Petro ay bigla na lang kumilos ng mabilis at nagsimulang pinaghihiwa ang mga kalaban sa paligid. Si Rafael ay nakikita ang mga nangyayari, nainis rin siya na kung bakit sa Kowloon Hell pa umatake ang matandang si Petro. Matapos ang kaguluhan na kanyang ginawa, si Simon ay tinanggal na ang kanyang balat kayo at sinabing tapos na ang ipinag-uutos ng ating bida. Si Simon ay nakabalik na mula sa kanyang misyon, nagtaka rin siya na kung ano nga daw ba ang ginagawa ni Kajeo sa lugar na ito. Si Jiwon ay nag-alala sa mga nangyayari kaya naman sinabi niyang may rason kung bakit nandito si Kajeo. Dahil sa pagputol ni Yuka ng kanyang braso, si Simon ay bigla na lang inilabas ang kanyang espada at nanatiling nag-iinit ang ulo. Habang hinahamon niya si Kajeo para lumaban, ito ay bigla na lang naman lumuhod at sinabing alam niyang hindi agad siya mapapatawad ni Simon. Si Simon ay nagulat dahil si Kajeo ay inalay ang kanyang braso upang ipakita at patunayan na kasamahan siya ng grupo. Si Simon ay hindi agad nagpaloko at bigla na lang naghanda para putulin ang braso ni Kajeo. Habang nag-aalala si Jaewon sa mga nangyayari, si Simon ay bigla na lang din namang inihinto ang pag-atake at napansin na handa daw talaga si Kajeo na ialay ang braso nito. Si Simon ay tuluyan ng naniwala kay Kajeo. Pinaalala niya rin kay Kajeo na simula ngayon ay hindi na sa kanya ang kanyang kamay at dapat daw itong magsilbi para kay Petro. Si Kajeo ay patuloy sa kanyang paggalang kay Simon na ikinatutuwa namang maramdaman ni Simon. Si Jiwon ay hindi makapaniwala na isang disiple si Tadeus na sinang-ayunan naman ni Kajeo. Pati si Petro ay hindi nagulat na makakita ng disiple sa isla dahil sa siguradong si Rafael daw ang nagpadala nito sa lugar. Si Jiwon ay nagtaka na kung bakit nga daw ba inutusan ni Petro na manggulo sa Kowloon Hell si Simon. Sa kalagitnaan ng paghahanap ng ibang disiple si Simon ay natuklasan daw na may itinatago si Rafael sa Kowloon Hell. Si Jiwon ay sinabing kahit matuklasan pa nila ang kahinaan ni Rafael, ay mahihirapan pa rin si Petro na kalabanin ito. Ang ating bida ay napangiti lang at sinabing hindi niya naman daw balak lumaban mag-isa. Dahil sa may napakaraming malalakas na tauhan si Rafael. Si Petro ay sinabi rin na kailangan niyang mangalap ng mga makakasama. Si Jiwon ay nagtaka kung sino ang kukunin ni Petro. Nabanggit niya rin na hirap silang mahanap ang mga nakaraang disipo at hindi alam kung buhay pa nga daw ba sila. Ang ating bida ay sinabing nasa harapan niya na ang kanyang mga makakasama, na ikinatuwa naman nilang marinig dahil sa pagkilala ni Petro ng kanilang kakayahan. Habang nagkakaroon ng selebrasyon ang grupo, ang eksena ay nalipat kay Rafael kung saan inutusan niya si Tadeus na bumalik sa Kowloon Hell dahil sa pagsulpot ni Petro sa lugar. Siya ay nainis ding sinabi na dapat nilang mapatay si Petro sa pagkakataong ito. Si Jiwon ay nagtaka dahil sa merong libo-libong tauhan ang Glory para tuluyan nila itong mapabagsak. Si Petro ay sinabing madali lang ang sagot na ipinagtaka naman ni Jiwon. Ayon sa ating bida ang bawat isa sa kanila ay tatalo lang ng 1,000 tauhan upang manalo sa laban.
Ang eksena ay nalipat sa Kowloon Hell, kung saan nakatambay si Thaddeus sa isang gusali at umaasang hindi magtatagal at makikita niya na si Petro. Ang eksena ay muling nalipat kay Raphael, kung saan hinihintay niya ang pagdating ng Congo Brothers. Hindi nagtagal nang dumating na ang Congo Brothers. Nangako rin si Raphael na magiging disciple ang dalawa kung magagawa nilang mapatay si Petro. Ang Congo Brothers ay mabilis na kumilos at pumunta sa harap ni Raphael. Tinanong din nila na kung seryoso nga daw ba si Raphael sa sinabi nito. Ang isang lalaki ay biglang naging alerto na ipinagtaka naman ng isang lalaki. Ito ay sinabing mahinang nilalang ang lalaki at bigla na lang winasak ang baril nito. Ang Congo Brothers ay bigla na lang din umalis at nangakong babalik kasama ang ulo ni Petro na ikinatuwa na lang naman ni Raphael. Si Kageo ay nabanggit na may kwento noon si Raphael tungkol sa Kowloon Hell na ipinagtaka naman ni Jiwon. Ayon sa kwento ni Raphael, upang makontrol niya ang mundo, nasa Kowloon Hell daw ang pinaka-importanteng bagay. Sinabi rin ni Kageo na kung sakaling matuklasan nila ang itinatago nito, siguradong magiging malaking kasiraan daw ito sa kanilang kalaban. Habang umiinom ng tsaa ang ating bida, si Simon ay dumating na rin naman sa lugar. Habang nagkukulitan ang dalawa, sinabi rin naman ni Simon na delikado ang kanilang kalagayan dahil sa tinaasan na daw ng Kowloon ang kanilang seguridad matapos ang ginawa niyang panggugulo noong nakaraang araw. Nabanggit rin ni Simon ang tungkol sa mga Shadowmen, na kung saan hindi daw maihahalin tulad ang mga tauhan ni Nathaniel sa grupong ito. Pinaalam rin ni Simon ang kanyang natuklasan dahil nasa Kowloon Hell rin daw ang Congo Brothers na magiging nakakainis na makalaban. Habang relax lang si Petro sa mga sinasabi ni Simon, si Simon ay kinabahan rin naman na kung kailangan pa nga daw ba talaga nilang pumasok sa Kowloon. Ayon sa ating bida, papasok siya mismo sa entrance ng lugar, na ipinagtaka naman ni Simon kung anong ibig sabihin ni Petro. Ang eksena ay nalipat sa Kowloon Hell kung saan pinagmamasdan ni Simon ang ginagawa ni Petro na pagpasok sa lugar. Ang mga tauhan sa lugar ay napansin ang ating bida, si Simon ay bigla na lang din naghanda dahil sa parating na laban. Ang mga Shadowmen ay bigla na lang lumuhod sa ating bida at winelcome siya bilang brother ng kanilang boss. Si Simon ay bigla na lang nagulat at nagtaka na kung ano nga daw ba ang nangyayari. Habang iniisip ni Petro na walang problema ang pagpasok sa lugar, mula sa isang sulok naman ay dumating na si Thaddeus at winelcome ang ating bida. Matapos magkita ng dalawa na tila magkaibigan, si Thaddeus ay inalok rin naman si Petro upang ipasyal siya sa kanyang lugar. Matapos mapansin ng mga Shadowmen ang ating bida, sila ay napansin na mukhang mahina ang binata dahil sa wala man lang itong peklat ng pakikipaglaban sa katawan. Nagtaka rin ang mga Shadowmen na kung ano nga daw ba ang ginagawa ng binatang ito sa lugar. Ang eksena ay nalipat sa isla, kung saan si Thaddeus ay nagpapaalam na sa lahat. Bigla na lang din siyang nainis matapos mabalitaang lumitaw si Petro sa kanyang teritoryo. Ang ating bida ay napansin ang pagkainis ni Thaddeus, nakaisip rin siya ng paraan at biglang tinawag si Thaddeus. Ang ating bida ay sinabing namamangha siya sa martial arts ni Thaddeus at napagtanto daw na kung gaano siya kahina. Sinabi niya rin na gusto niyang matuto mula kay Thaddeus, na kanya namang ipinagtaka. Si Petro ay bigla na lang din lumuhod at nakiusap na turuan siya nito. Ang magkapatid na Dokgo ay napansin ang ginagawa ni Petro at napasabi pang isang oportunista ang ating bida para magpaturo sa isang malakas na tao. Si Thaddeus ay sinabing napakaboring kung basta niya na lang tatanggapin ang ating bida. Kaya naman muling sinabi ni Thaddeus na tatanggapin niyang estudyante si Petro kung magagawa nitong mahawakan ang kanyang buhok sa katawan. Habang sinasabi ng magkapatid na imposibleng magawa ng ating bida ang pinapagawa ni Thaddeus, ito ay madali lang naman na nahawakan ang buhok ni Thaddeus na kanila namang ikinagulat. Si Thaddeus ay masayang tinanggap ang ating bida. Nalipat na din ang eksena kung saan namamangha si Petro na makita ang loob ng Kowloon Hell. Sa kabila ng pangalan ng lugar, hindi daw inaasahan ni Petro na ganito daw pala kaganda sa loob ng Kowloon. Ayon kay Thaddeus, si Raphael daw ang dahilan kung bakit ganito ngayon ang itsura ng Kowloon. Si Petro ay may napansin dahil halos bakit tanging mga manlalaban at walang sibilyan sa lugar. Si Thaddeus ay natigilan at sinabing isa itong sekreto. Tinanong ni Thaddeus na kung kilala nga daw ba ng binata si Petro, na kanya namang sinang-ayunan dahil sikat daw itong disipo ng Glory. Ayon kay Thaddeus, wala siyang anumang galit kay Petro, ngunit kailangan niya daw itong makita kahit anong mangyari upang mapatay niya ito. Pinaalala rin ni Thaddeus na malaki ang tiyansang nasa Kowloon si Petro, kaya naman manatili lang daw si Son Gu sa kanyang tabi upang maprotektahan niya ito. Mula sa isang sulok ang mga Shadowmen ay pinagmamasdan ang dalawa. Tinanong din ng isang lalaki na kung sino nga daw ba ang mananalo na kung ang Congo Brothers nga daw ba o isang member ng disciple. Habang sinasabi ng isang lalaki na mas malayong malakas ang mga disciple sa Congo Brothers, bigla na lang nawasak ang pader sa kanilang kinalalagyan, na kanila namang ikinagulat. Mula rito makikita ang Congo Brothers na sina Rain at Mishaku, na tila hindi nagustuhan ang kwentuhan ng dalawang Shadowmen.
Gamit ang isang kamay, ang lalaki ay bigla na lang nadurog ang kanyang ulo. Pinaalala rin ng magkapatid na Konggo na mas deserve nila ang pagiging disipo kesa sa iba pang disipo. Mula sa kabilang linya tinanong ni Petro na kung anong ginagawa ni Simon, kaya naman sinabi nitong naghahanap siya ng impormasyon sa loob ng kaulon. Habang tinatanong ng mga shadowmen ang mga tao sa lugar para mahanap si Petro, si Simon ay nasa isang sulok at nagpapanggap na pulubi para makapagbigay ng impormasyon sa ating bida. Si Simon ay nagreklamong napakahirap ng kanyang ginagawa, ngunit si Petro ay nagreklamo rin naman na mas mahirap ang kanyang ginagawa habang ito ay nakarelax lamang sa kanyang kwarto. Ang dalawa ay napag-usapan rin ang tungkol sa pagiging isa sa mga head ng ating bida sa kaulon, na ikinainis namang marinig ni Simon dahil sa napaka-relax lang daw ng ginagawa ni Petro. Ayon kay Petro naging head siya ng biglaan dahil kay Tadeus kaya naman siguradong maraming maiinggit sa kanya. Mula sa labas ng kanyang kwarto may mga tauhang nakaabang at balak patayin ang ating bida. Nagulat din ang dalawa matapos mapansin na naramdaman ng binata ang kanilang presensya. Ang ating bida ay sinabihang huwag nang magulat ang mga kalaban dahil sa linis ng ibinigay na kwarto ay halatang nag-iingat daw ang mga shadowmen na magkaroon siya ng sandata. Ang dalawang kalaban ay nagsimulang magpakita at sinabing hindi sila sang-ayon sa pagiging head leader ng kakasali lang na binata. Habang patuloy nilang minamaliit ang ating bida, ang dalawang lalaki ay sinabi din naman na hindi na magtatagal ang pamumuno ni Tadeus sa shadowmen. Hindi nagtagal nang sumugod na ang mga kalaban, ngunit ang ating bida ay ginamit na sandata ang telepono para talunin ang isang kalaban. Ginamit niya rin ang kurtina upang isunod ang isa pang kalaban. Matapos niyang patulugin ang dalawang kalaban, si Simon ay narinig din na kung gaano kadelikado ang sitwasyon ni Petro. Ang ating bida ay nagtaka na kung ano nga daw ba ang pinaplano ng mga kalaban sa balak na pagpatay sa kanya. Mula sa ibang lugar ang isang tauhan ay may gustong ibalita na ipinagtaka naman ng Konggo Brothers. Matapos i-report ng lalaki ang mga nangyari sa ipinadala nilang killer para sa ating bida, si Narain ay natuwa rin naman at nakaisip ng plano para siraan si Petro. Habang naglalakad ang dalawa sa isang iskinita, tinanong ni Tadeus na kung komportable nga daw ba ito sa kanyang kwarto, na sinang-ayunan na lang naman ni Petro. Napansin ng ating bida na walang alam si Tadeus sa ginawang pag-ambush sa kanya, napaisip rin si Petro na kung sino nga daw ba ang nag-utos sa dalawang killer kanina. Ang dalawa ay nakasalubong ng shadowmen na ipinagmalaki rin naman ni Tadeus at sinabing nakakamangha sila. Si Petro ay sumang-ayon na lang at sinabing napakainit ng pagtanggap ng mga ito sa kanya. Dahil sa pagturing ni Tadeus sa kanya na brother, nagtaka si Petro na kung bakit hindi nga daw ba tinatawag ni Tadeus na brother ang mga shadowmen. Si Tadeus ay natigilan sandali, natuwa rin siya sa ating bida dahil napansin agad nito ang pagkakaiba sa paligid. Ayon kay Tadeus hindi raw taga rito ang mga shadowmen. Nandito lang din daw ang grupo ng shadowmen upang mahuli si Petro. Sinabi niya rin na kapag nagawa ng shadowmen at ng Konggo Brothers na mahuli si Petro, malaki ang tsansa na labanan siya ng grupo upang mapalitan siya sa pagiging disipo. Ang ating bida ay nagtaka na kung bakit masaya pa si Tadeus, kaya naman sinabi ni Tadeus na masaya talaga ang kanyang sitwasyon. Tinanong niya rin ang binata na kung sa tingin niya daw ba nito na matatalo siya ng Konggo Brothers. Upang mapigilan ang pagkatalo, kailangan daw mahuli ni Tadeus si Petro, na itinanggi naman ni Tadeus. Sa patuloy na pagtataka ng ating bida na kung ano ang dahilan, ang dalawa ay nakarating na sa gustong mapuntahan ni Tadeus. Ayon sa kanya ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang mahuli ang matandang si Petro, na ipinagtaka naman ng ating bida na kung ano ang kinalaman ng isang gusali kay Petro. Si Tadeus ay sinabing bahay ito ng kanyang nanay, ito rin daw ang rason kung bakit siya nakikipaglaban at para maprotektahan ang bahay na ito. Habang napapaisip ang ating bida, silang dalawa ay bigla na lang nakarinig ng mga sumisigaw. Hindi nagtagal nang makarating ang dalawa sa lugar kung saan may namatay na mga shadowmen na ikinagulat din namang makita ng ating bida. Naalala niya rin na ito ang mga tauhan na umatake sa kanya kanina. Si Petro ay agad nag-isip na kung bakit nga daw ba namatay ang dalawa. Napansin ni Tadeus ang reaksyon ng ating bida at tinanong na kung kilala nga daw ba nito ang dalawa. Si Petro ay may napansin at ito ay ang biglang pagdating ng Konggo Brothers. Si Narain ay sinabing pumunta ang dalawang shadowmen para batiin ang bagong head kanina na sinang-ayunan naman ni Petro. Pinaghinalaan niya ang ating bida na siya ang pumatay sa dalawang shadowmen na agad namang itinanggi ni Petro. Si Mishaku ay naglabas ng cellphone para ipakita ang ebidensya ng pagpatay na ikinagulat naman ng ating bida na makita. Mula sa security camera na nasa hallway makikita ang dalawang shadowmen na pumasok sa kwarto at hindi na tuluyan pang lumabas kaya naman wala na daw kawala pa ang ating bida. Matapos malaman na ang dalawa pala ang nagbalak sa kanya para mamatay, sila ay sinabi din naman kay Tadeus na alam na nito ang kanilang patakaran. Na sinang-ayunan naman ni Tadeus dahil agad na kamatayan daw ang kaparusahan ng kasalanang nagawa.
Dahil sa tensyon na namumuo sa paligid, ang ating bida ay iniisip na tuluyan na siyang na-corner. Si Mishaku ay sinabing tapusin na nila ang binata, kaya naman agad naghanda ang Shadowmen para isagawa ang utos. Si Thaddeus ay sinabing magsalita ang ating bida dahil sa hindi naman daw talaga siya ang pumatay. Si Thaddeus ay napagtantong set-up lamang ito na kagagawa ng Congo Brothers. Si Narain ay binanggit ang tungkol sa nagdala ng isang kriminal sa lugar na ito kaya naman dapat rin daw itong ma-execute katulad ng isang kriminal. Ang mga Shadowmen ay natutuwa at inaasar pa na para bang iiyak na si Thaddeus. Si Thaddeus ay bigla na lang napatawa at minaliit ang Congo Brothers na ikinainis rin naman ni Mishaku at sinabing mag-ingat ito sa kanyang sinasabi. Si Thaddeus ay agad humingi ng pasensya at sinabing mukhang tanga ang magkapatid dahil sa pagiging pilit nila na maging isang disipo. Hinamon niya rin sila na sumugod lang ang dalawa at sinabing pagsasabayin niya silang labanan. Si Mishaku ay inasar si Thaddeus tungkol sa pagiging walang pamilya nito, kaya naman si Thaddeus ay bigla na lang sumipa ng napakalakas. Habang nanunood sa laban ng ating bida, ang mga Shadowmen naman ay hindi makapaniwala sa lakas ng sipa ni Thaddeus. Mas nagulat pa lalo ang kalbo dahil ang malakas na sipa ay madali lang na napigilan ni Mishaku. Ang ating bida ay namangha sa Congo Brothers kahit na napansin niyang hindi pa bigay todo ang ginawang sipa ni Thaddeus. Si Mishaku ay muling nang asar dahil mas malakas pa daw ang awa ni Thaddeus kesa sa sipa nito. Dahil sa paghaharap ng dalawang napakalakas na nilalang, ang isang Shadowman ay nakasiguradong may isang mamamatay sa mangyayaring salpukan na laban. Mula sa kalagitnaan ng laban biglang pumagitna ang ating bida. Si Mishaku ay nainis sa pangingialam ng binata. Bigla rin siyang nagulat dahil sa ipinakita ni Petro. Dahil sa kahina-hinalang kwarto na ibinigay sa kanya, ang ating bida ay sinet up ang kamera ng kanyang cellphone. Dahil sa ebidensya ni Petro nalaman na ang totoong nangyari at nalaman ding pinatulog niya lang ang dalawang lalaki sa kama. Hindi nagtagal makikita rin sa kamera na may dumating na dalawang Shadowmen para kunin ang dalawang pinatulog ni Petro. Dahil sa ebidensya ng ating bida, si Mishaku ay nainis sa pagkaudlot ng kanilang plano. Ang Congo Brothers ay nagsimulang magsorry sa binata, ngunit ang ating bida ay sinabing kay Thaddeus dapat magsorry ang dalawa. Si Mishaku ay mas lalong nainis ngunit si Narain ay agad naman nang humingi ng pasensya kay Thaddeus. Si Thaddeus ay napatawa na lamang at sinabing normal lang magkamali. Nagsorry din siya sa dalawa dahil muntikan niya na daw silang mapatay. Hindi nagtagal nang umalis na ang dalawa at lumayo sa Congo Brothers. Kinabukasan sa Kowloon Hell, si Thaddeus ay nakatambay at may pinagmamasdang bagay. Ang ating bida ay dumating at tinanong kung anong ginagawa nito, na agad namang sinabi ni Thaddeus na wala lang. Ipinakita ni Thaddeus ang litrato ng kanyang pamilya na tanging litrato na meron sila. Ang ating bida ay natigilan sa litrato at agad din namang sinabi na mukhang masaya silang lahat sa litrato. Si Thaddeus ay sinabing tama ang sinabi ng ating bida, ngunit maaga daw namatay ang kanyang tatay habang ang nanay niya naman ay hindi niya na maalala ang itsura. Noong araw na maulan, bigla na lang daw nagpaalam ang kanyang nanay at ito na din ang huling pagkakataon na nasilayan niya ito. Si Thaddeus ay nahiya sa madrama niyang kwento, kaya naman patawa niyang sinabi na kalimutan na lahat ni Petro ang kanyang mga sinabi. Ang ating bida ay sinabing naiinggit siya na ipinagtaka ni Thaddeus. Ayon kay Petro maswerte si Thaddeus dahil may kinikilala itong pamilya na ipinagtaka naman ni Thaddeus kung wala nga daw bang pamilya ang binata. Ang ating bida ay sinabing wala siyang pamilya o kahit na litrato man lang para makita ang kanilang mukha. Habang nag-uusap ang dalawa ng napakahaba tungkol sa kanilang malungkot na pamumuhay, si Thaddeus ay gustong maging kapatid si Songu at sinabing magpapapicture sila matapos ang misyon upang magkaroon silang dalawa ng ituturing na kapamilya. Habang nagpapatuloy ang mahaba nilang pag-uusap, ang eksena ay nalipat sa lugar ng Congo Brothers kung saan naiinis silang maalala ang pagpapahiya ng binata sa kanila. Ang isang tauhan nila ay biglang dumating at sinabing dumating si Petro. Mula sa mga speaker ng lugar bigla na lang nagsalita si Simon na nagpapanggap na Petro. Siya ay ipinaalam na bibisita siya bukas sa Kowloon Hell, ngunit sekreto daw ang lugar na kung saan siya magpapakita. Habang naiinis ang Congo Brothers sa ginagawang pagmamaliit ni Petro sila ay bigla na lang winasak ang speaker. Ang dalawang magkapatid ay napansin na nasa Kowloon na si Petro, kaya naman kailangan na daw nila itong mahanap kaagad. Si Thaddeus ay nagtaka sa ginawang pang-iinis ni Petro. Napansin niya rin na may kakaiba sa planong isinasagawa ng matandang si Petro na hindi niya pa malaman na kung ano nga ba. Ayon kay Thaddeus siguradong pipigilan siya ng Congo Brothers upang mahuli niya si Petro. Ang ating bida ay nag-alok para mahuli si Petro, ngunit si Thaddeus ay sinabing huwag nang mag-alala ang binata dahil hindi daw nito ilalagay sa panganib ang ating bida. Ang eksena ay nalipat kay Simon na na-excite sa misyon na kanyang isasagawa na pagpapanggap bilang si Pet. Ang isang lalaki ay may ire-report sa Congo Brothers, ngunit ang isa ay sinabing huwag na munang pumasok ang kanyang kasama,
na ipinagtaka naman ng isa pa kung bakit ito kinakabahan. Ang kinakabahang lalaki ay napansin na walang alam ang kasamahan nito. Mula sa nakaraan ikwenento ng lalaki ang mga nakakamanghang nagawa ng Congo Brothers sa iba't ibang parte ng kanilang bansa. Binansagan pa ang magkapatid na Congo na overlord ng kontinente dahil sa lakas ng mga ito. Mula sa loob ng kwarto makikita ang magkapatid na nagpapainit ng katawan para sa nalalapit nilang paghaharap nila Petro at para sa pagtapos nila sa buhay ni Tadeus. Si Simon ay nanatili sa kwarto ni Petro, nag-alala rin si Simon dahil sa baka may mga hidden camera sa kwarto. Ang ating bida ay sinabing huwag nang mag-alala si Simon dahil matapos niyang ipahiya ang Congo Brothers siguradong hindi na daw ulit sila gagamit ng parehong taktika. Si Petro ay nakaramdam din ng kakaiba dahil sa parabang kausap niya lang ang kanyang sarili sa itsura ni Simon. Si Simon ay nagbitaw na naman ng kanyang biro na ikinangiti na lang naman ni Petro. Habang nagkukulitan ng kaunti ang dalawa, tinanong rin ni Simon na kung bakit niya daw ba ginusto ni Petro na magdeklara ng gulo laban sa mga Shadowmen at Congo Brothers. Si Simon ay nakaisip ng binabalak ni Petro na kanya namang sinang-ayunan dahil sa gusto niya daw na gumawa ng diversion si Simon. Upang mabaling ang atensyon ng mga kalaban si Simon ay manggugulo sa ibang lugar habang si Petro naman daw ang maghahanap ng kahinaang meron si Rafael na nasa Kaloon Hell. Dahil sa pambihirang plano na binuo ng ating bida, si Simon ay bigla na lang napaluhod sa pagkamangha. Si Simon ay naghanda na para umalis, pinaalalahanan rin siya ni Petro na mag-ingat sa Congo Brothers dahil sa hindi daw mga ordinaryong tao ang mga ito. Si Simon ay sinabi namang huwag mag-alala ang ating bida dahil hindi na daw siya muling matatalo ng pangalawang beses. Habang naglalakad ang ating bida, siya ay nagtataka rin naman kung nasaan nga daw ba talaga ang lugar ng itinatago ni Rafael. Si Petro ay inalala ang kanyang mga nalalaman sa lugar, bigla na lang din siyang tumakbo dahil sigurado daw siyang nasa lugar na yon ang itinatago ni Rafael. Ang ating bida ay nakarating sa lugar kung saan ito ay ang bahay ng nanay ni Tadeus. Dahil sa wala man lang seguridad ang lugar, si Petro ay nagtaka na kung nandito nga daw ba talaga ang kanyang hinahanap. Si Tadeus ay bigla na lang sumulpot at tinanong na kung ano nga daw ba ang ginagawa ng binata sa bahay ng kanyang nanay. Habang nag-iisip ng paliwanag ang ating bida, siya ay bigla namang sinabi na napansin niya noong nakaraan ang mga basag na tiles sa lugar. Sinabi niya rin na balak niya itong ayusin dahil baka sakaling dumating ang pagkakataon na bumalik ang nanay ni Tadeus. Si Tadeus ay natigilan habang ang ating bida naman ay sinabing babalik na lang ulit siya sa susunod. Si Tadeus ay biglang natuwa at inalok si Petro sa loob ng bahay na sinang-ayunan na lang naman ni Petro. Hindi rin siya makapaniwalang nakaisip agad siya ng palusot at walang problemang makakapasok sa loob. Matapos makapasok sa bahay, si Petro ay napansin na napakalinis ng bahay kahit na wala namang nakatira dito. Si Tadeus ay tinawag si Petro at sinabing siya pa lang ang kauna-unahang bisita sa bahay na ito. Na ikinatuwa naman ni Petro dahil sa inosenteng reaksyon ni Tadeus. Ang ating bida ay namangha sa ganda ng kabinet na parabang nakita niya na daw noon ang design na ito. Ayon kay Tadeus regalo pa ito ng kanyang tatay sa kanyang nanay. Si Tadeus ay sinabi ding hindi niya binubuksan ang kabinet na ito dahil sa natatakot daw siyang mawala ang natitirang amoy ng kanyang nanay sa bagay na ito. Habang nalulungkot si Petro sa mga sinasabi ni Tadeus, siya ay may gusto din namang malaman na ipinagtaka ni Tadeus. Mula sa labas ng gusali nagkaroon ng ingay kung saan sinasabi nilang nagpakita na si Petro. Ang ating bida ay agad kumilos para tumulong sa panghuhuli, ngunit si Tadeus ay pinigilan ito at pinaalalang isang delikadong tao si Petro. Si Tadeus ay pinanatili ang ating bida sa lugar dahil siya na lang daw mismo ang huhuli sa matandang si Petro. Ang eksena ay nalipat kay Simon kung saan nagtataka siya na kung nasaan na nga ba ang iba pang kalaban. Mula sa isang sulok ay bigla na lang siyang inatake na walang iba kundi ang Congo Brothers. Habang bagsak si Simon sa isang sulok, si Mishaku ay namangha dahil sa totoo daw pala ang chismis na isang alamat si Petro para mapigilan ang kanilang atake. Si Simon ay nagsimulang kabahan dahil ang kanyang espada ay bigla na lang nasira sa isang suntok lamang. Habang sinasabi na tatapusin nila ng may paggalang si Petro, si Tadeus ay mabilis na rin namang pumupunta sa kinaroroonan ng inaakala nilang si Petro. Si Simon ay iniisip na kailangan niyang mapatagal ang laban upang mabigyan ng oras si Petro, ngunit hindi niya alam kung mapapatagal niya daw ba ang laban. Matapos ang napakalakas na atake, si Simon ay napansin na mamamatay siya kapag napuruhan siya ng direktang atake. Si Mishaku ay namangha sa bilis kumilos ni Petro para sa edad nito, ngunit isa na daw itong matandang leon na wala ng ngipin at mga kuko. Si Mishaku ay bigla na lang nahiwa matapos niyang sumugod, nagtaka rin siya na kung paano nga daw ba siya nahiwa. Si Simon ay bigla na lang nagulat dahil sa bigla na lang din sumugod si Narain sa kanya. Si Simon ay napangiti na ipinagtaka naman ni Mishaku kung bakit. Si Simon ay kumilos ng napakabilis at tila nahiwa ang kanyang kalaban.
Mula rito makikitang ginamit lang ni Simon ang lagayan ng kanyang espada, na ikinagulat naman ni Mishaku, at napagtantong ito daw pala ang nakahiwa sa kanya. Si Narain ay bigla na lang tumilapon, napansin rin ni Simon na natahimik ang dalawa at nagtaka kung nasaan na ang yabang ng Konggo Brothers kanina. Ang magkapatid ay inamin na minaliit nila si Simon at napagtantong may natitira pang lakas ang matanda. Upang masuklian ang ipinapakitang pambihirang kakayahan ni Simon, ang Konggo Brothers ay hindi na raw magpipigil ng kanilang lakas. Si Simon ay muling nagulat dahil sa mabilis na pag-atake ng dalawang Konggo Brothers. Si Simon ay nag-alala na matamaan ng atake, ngunit kahit papano ay nagawa niya pa rin namang makaiwas. Si Simon ay nagagawang mabasa ang mga pagkilos ng dalawa, kaya naman muli siyang nakaatake sa kanila. Ang mga mata ni Simon ay biglang nanlaki dahil ang kanyang mga kalaban ay hindi man lang ininda ang kanyang atakeng ginawa. Habang tinitiis ang mga pagkatama ng atake ni Simon, si Mishaku ay sinabing hindi sila mamamatay sa simpleng atake lang na ginagawa ni Simon. Si Mishaku ay malapit nang mahuli ang kanyang target, ngunit si Simon ay muling tumama sa kanyang atake. Si Mishaku ay bigla na lang napangiti, na ikinagulat naman ni Simon dahil sa bigla na lang lumitaw si Narain ng may dalang napakalaking wrecking ball. Ang atake ay tumama kay Simon ay nakapagpatilapon sa kanya ng malakas. Si Narain ay sinabing napakalakas ni Petro, ngunit hindi daw ibig sabihin ito na kaya na silang talunin ng matandang si Petro gamit ng lagayan ng espada. Habang bagsak si Simon, napansin niya na ginamit ng dalawa ang kanilang bilang upang maisahan siya. Ang dalawang magkapatid ay tinanong na kung ano na nga daw ba ang sunod na gagawin ng matandang Petro. Nagpasalamat din si Mishaku dahil kay Petro ay magiging disipo na daw sila. Si Simon ay sinabi na siya ang dapat magpasalamat sa dalawa dahil sa pagbigay ng mga ito ng magandang laban. Ang dalawang magkapatid ay napatawa lang dahil sa wala daw magagawa ang maliit na patalim sa kanila. Si Simon ay pinaalala sa dalawa na siya ang may hawak ng maliit na patalim na ikinagulat naman ng dalawa. Mula sa labas ng gusali, ang paligid nito ay bigla na lang nagkaroon ng napakaraming paghiwa. Habang gumuguho ang gusali, ang Konggo Brothers ay napagtantong nababaliw na sila para kalabanin si Petro dahil sa una pa lang ay wala daw itong balak na tapusin sila. Matapos ng pagguho sa lugar, makikita rin naman si Simon na mabilis nang lumalayo sa lugar. Ang Konggo Brothers ay napalingon at napansing dumating si Thaddeus. Sinabi rin ng dalawa na nagawa nilang mapahirapan ang matandang si Petro, kaya naman hindi pa raw ito nakakalayo. Ayon sa kanila, halos patay na ang matandang si Petro, kaya naman huwag na daw makialam pa si Thaddeus sa paghuli. Ang Konggo Brothers ay nagtaka na kung ano nga daw ba ang iniisip ni Thaddeus. Si Thaddeus ay muli na namang napangiti at sinabing hindi siya nandito para agawin si Petro sa kanila. Ilang sandali pa sa lugar, si Thaddeus ay napansin ang matinding pagkasira sa paligid kaya naman mukhang totoong si Petro daw talaga ang nakalaban ng Konggo Brothers. Napansin rin ni Thaddeus ang mga mababaw na pagkahiwa sa katawan ng Konggo Brothers na tila wala itong balak pumatay kaya naman napaisip siya na kung ano nga daw ba talaga ang plinaplano ng matandang si Petro. Ang eksena ay nalipat sa ating bida kung saan patuloy niyang pinagmamasdan ang kabinet. Si Petro ay gusto itong buksan sa paghihinalang makikita niya rito ang kahinaan ni Rafael, ngunit siya ay iniisip na hindi niya ito pwedeng buksan na lang. Ang ating bida ay nakatanggap ng tawag mula kay Simon na tinatanong na kung may nahanap na nga daw ba ito. Si Petro ay sinabi namang tsaka na siya magkukwento kapag nagkita na sila. Mula sa isang sulok naglalakad si Thaddeus at nag-iisip ng malalim tungkol sa mga ikinikilos ni Petro at sa mga isinagawa nitong plano. Sa lalim ng kanyang pag-iisip na gawa ni Thaddeus na malaman kung ano nga daw ba talaga ang plano ni Petro. Si Thaddeus ay bigla na lang sumulpot sa likod ng ating bida na ikinatuwa namang makita ng binata. Si Thaddeus ay nagtaka kung sino nga daw ba ang kausap ni Petro sa kanyang cellphone. Ayon sa ating bida, kausap niya ang kanyang kaibigan na matagal niya nang hindi nakausap at umorder ng tiles, na ikinatuwa naman ni Thaddeus at sinabing kaibigan niya rin ang sinumang kaibigan ni Petro, na sinang-ayunan na lang naman ng ating bida. Si Thaddeus ay bigla na lang hinablot ang cellphone at sinabing gusto niya rin makausap ang lalaki sa kabilang linya. Si Petro ay sinabing ipapakilala niya na muna si Thaddeus, ngunit ito ay sinabing manahimik lang ang binata. Dahil sa reaksyon ng ating bida si Thaddeus ay nahalata na tila may itinatago ito sa kanya. Si Simon ay nagtataka sa kabilang linya na kung bakit hindi nga daw ba nagsasalita si Petro. Sinabi rin ni Simon na kung bibili nga daw ba ang ating bida o hindi, na ipinagtaka naman ni Thaddeus. Mula sa kabilang linya si Simon ay nagkunwaring umorder si Petro ng tiles sa kanya. Ang ating bida ay sinabi rin naman na umorder siya ng tiles upang palitan na ng bago ang mga sirang tiles. Tinanong niya rin na kung nahuli na nga daw ba ni Thaddeus si Petro. Si Thaddeus ay natigilan at sinabing hindi niya pa nahuli si Petro. Ang eksena ay nalipat kay Rafael kung saan nalaman niya nang nakataka si Petro sa mga kamay ng Konggo Brothers.
Sinabi rin ni Rafael na hindi niya pwedeng hayaang malaman ni Petro ang kanyang kahinaan kaya naman kailangan niya na daw ipatawag ang Diablo upang ipadala sa misyon. Habang nakatambay si Tadeus sa taas ng gusali, ang ating bida ay dumating at tinanong na kung ayos nga lang daw ba si Tadeus. Si Tadeus ay nag-alala at napansin ang injury sa kamay ni Petro matapos niyang agawin ng biglaan ang cellphone kanina. Upang mapagamot ang injury ng ating bida, si Tadeus ay gumawa ng direksyon upang makapunta si Petro sa isang doktor. Ang ating bida ay nagpasalamat at tinanong na kung galit nga daw ba si Tadeus dahil sa ginawa nitong pagsuntok sa makapal na bakal. Si Tadeus ay sinabing nanggaling siya sa Congo Brothers kanina, na ipinagtaka naman ni Petro na kung anong nangyari. Ang eksena ay nalipat kanina, kung saan ang Congo Brothers ay napansin na mukhang hindi na-inform si Tadeus ng kanilang boss. Ayon kay Mishaku, nalalapit na daw ang demolasyon sa Kowloon Hell, na ikinagulat naman ni Tadeus dahil inakala niyang nagawan na ng paraan ni Rafael ang problema sa kanilang gobyerno. Ayon sa Congo Brothers, hirap na ang Glory para pigilan ang gobyerno sa demolish ng Kowloon. Ang magkapatid ay sinabi din huwag nang mag-alala si Tadeus sa Kowloon dahil sila na daw ang magmamanage sa lugar na ito. Habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa napakahabang problema ni Tadeus, sinabi niya rin na kailangan niyang protektahan ang lugar laban sa Diablo ng Kowloon. Si Petro ay napansin ang kalungkutan kay Tadeus, ngunit si Tadeus ay sinabing magkukwento siya tungkol sa kanyang nakaraan. Mula sa nakaraan sa lugar ng Kowloon, ang mga tao rito ay namumuhay ng masaya, ganon na din silang mag-ina. Ang batang si Tadeus ay inakalang habang buhay na siya magiging masaya sa lugar na ito, ngunit ang masayang lugar ay bigla na lang nasira sa isang iglap. Matapos ang hindi malaman na dahilan na pagkawala ng kanyang nanay, siya ay naghintay hanggang makabalik ito. Habang wala ang kanyang nanay, ang ibang tao sa lugar ay inalagaan siya ng mabuti. Isang araw may taong bigla na lang dumating na hindi nila kilala. Ang taong ito ay tinagurian nilang Diablo, at ito ay dahil sa tila isa itong Diablo na bigla na lang dumating sa kanilang lugar. Sa kabila ng takot ng batang si Tadeus, ang mga tao sa lugar ay nainis at tinangkang itaboy ang Diablo. Matapos ang pambubugbog ng misteryosong tao sa mga residente, ang Diablo ay pinutulan rin ang mga residente ng kanilang kaliwang kamay. Si Tadeus ay inakalang mamamatay na siya, ngunit nagawa niyang makasurvive sa napakalupit na pangyayari. Dahil sa lakas ng tinagurian nilang Diablo, si Tadeus ay gustong malaman kung saan nanggagaling ang lakas nito. Ang batang si Tadeus ay natandaan na palaging may dalang aklat ang misteryosong lalaki, kaya naman nagtangka siyang hanapin ito upang malaman ang sekreto sa lakas ng Diablo. Sa hindi inaasahan, si Tadeus ay nahuli ng Diablo at tinanong na kung anong ginagawa nito. Napansin ng lalaki na gustong matuto ng martial arts ng bata. Nasinang-ayunan naman ni Tadeus at sinabing gusto niyang maging kasing lakas ng Diablo, habang iniisip na para maprotektahan niya ang lugar na ito laban sa lalaki. Ayon kay Tadeus, narinig niya sa kanyang tatay na malakas ang lalaki, kaya naman gusto niya daw itong turuan siya nito. Ang lalaki ay sinabing walang tatay ang bata at bigla na lang sinipa si Tadeus. Habang pinapahirapan niya ang bata, ang lalaki ay sinabing hindi kayang matuto ng bata dahil sa kawalan nito ng talento. Matapos ang pambubugbog, ang batang si Tadeus ay nagawa din namang mapasa kanya ang aklat ng martial arts technique. Matapos mapasa kanya ang aklat, si Tadeus ay hindi nagsayang ng oras at agad nagsanay upang lumakas. Sa kabila ng mahirap na pinagdadaanan niya sa mga pagsasanay, si Tadeus ay hindi sumuko hanggang sa nagagawa niya bumakat ang kanyang kamao sa makapal na bakal. Makalipas ang ilang taon, si Tadeus ay bumalik sa Kowloon upang maghiganti, ngunit siya ay bigla na lang napaluhod matapos makita ang isang kasulatan tungkol sa demolasyon sa Kowloon. Dahil sa puwersahang pag-angkin ng gobyerno sa lugar, ang mga tao ay puwersahan din nilang pinaalis. Matapos niyang makipaglaban sa mga alagad ng gobyerno at pinabagsak ang karamihan sa kanila, ang lugar na Kowloon ay tinaguriang impyerno ng dahil kay Tadeus. Matapos niyang mawalan ng pag-asa para mabuhay, si Rafael ay bigla na lang dumating para sa kanya at nangakong babawiin niya sa gobyerno ang Kowloon para kay Tadeus. Si Tadeus ay hindi agad nagtiwala sa mga sinasabi ni Rafael, ngunit napansin ni Rafael na wala nang pagpipilian si Tadeus kundi ang magtiwala sa kanya. Si Rafael ay sinabing isa lang ang kailangan niya kay Tadeus at ito ay ang pambihirang niyang lakas. Kapalit ng pagbawi sa Kowloon, si Tadeus ay tuluyan ng pumayag at naging disipo ng Glory. Matapos ang mahabang kwento ni Tadeus, si Petro ay tuluyan ng naintindihan kung bakit kailangan nitong mahuli si Petro. Si Tadeus ay sinabi ding huwag nang mag-alala ang binata dahil sa alam niya na daw kung saan niya makikita si Petro. Ilang sandali pa, si Petro ay kinamusta ang kalagayan ni Simon, kaya naman sinabi nitong nabali lamang ang kanyang ribs. Ang ating bida ay ibinigay ang lokasyon kung saan matatagpuan ni Simon ang isang doktor, na ikinatuwa naman ni Simon at sinabing pupunta na agad siya sa lugar.
Matapos ang paika-ika na paglalakad, si Simon ay tuluyan ng nakarating sa lugar. Nagtaka rin siya na kung tamang lugar nga daw ba ang kanyang napuntahan. Matapos buksan ang pintuan, si Simon ay nakita ang tagong klinik sa lugar. Si Simon ay sinabing nakarating na siya sa lugar, ngunit wala man lang siyang makitang tao dito. Ang ating bida ay bigla na lang nagulat at sinabihang umalis na agad si Simon sa lugar. Na ipinagtaka naman ni Simon kung bakit. Mula sa isang sulok, si Tadeus ay natuwa dahil sa wakas nakita niya na daw si Petro. Matapos magkita ng dalawa, si Petro ay sinabing tumakbo na si Simon at huwag nang makipaglaban, ngunit si Simon ay natuwa lamang at sinira ang communication device nila ng ating bida. Si Simon ay tinanong na kung paano nga daw ba nalaman ni Tadeus na pupunta siya sa lugar na ito. Si Tadeus ay sinabi namang madali lang ang sagot dahil sa malubhang napinsala si Petro sa laban ng Congo Brothers. Normal lang daw na maghanap ito ng klinik upang makapag-recover. Dahil sa matanda na daw si Simon, siya ay gusto daw gumamit ng patalim na sinang-ayunan na lang naman ni Tadeus. Sinabi rin ni Tadeus na wala siyang anumang galit sa matanda, ngunit kailangan na daw nitong mamatay sa kanyang mga kamay. Si Simon ay nagsimulang maghanda sa laban, ngunit si Tadeus ay mabilis na umatake na tumama rin naman kay Simon. Si Simon ay nagsimulang kabahan dahil sa hindi niya daw inaasahan ang bilis ni Tadeus. Matapos mapaatras, si Tadeus ay napansin ang pagtangkang paghiwa ni Simon, malamang naputol na daw ang kanyang Achilles tendon kung sakaling mas mahaba ng kaunti ang patalim nito. Si Simon ay kumpiyansang nagpapatawa, ngunit ang totoo ay nananakit na ang kanyang katawan at mukhang hindi natatagal sa laban. Dahil sa malapit na siyang mawalan ng lakas para lumaban si Simon ay tatapusin na daw ang laban sa isang atake. Habang nagtataka kung anong binabalak ni Simon, ito ay bigla naman nang sumugod ng mabilis kay Tadeus. Habang umiiwas sa mga atake, si Tadeus ay nagtaka na kung totoong may injury na daw ba ang matandang si Petro dahil sa bilis nito. Dahil sa ikli ng kanyang patalim si Simon ay napagtantong hindi niya agad matatapos ang laban. Nagulat din si Simon matapos niyang madali lang nasusundan ni Tadeus ang kanyang mga atake at naiiwasan. Matapos magkaroon ng distansya ang isa't isa, si Tadeus ay napagtanto na malamang ilang beses na siyang nahiwa kung espada lamang ang hawak ni Simon. Habang nagkukunwaring kumpiyansa si Simon sa kanilang laban, siya ay iniisip rin naman na habang tumatagal mas nalalagay siya sa alanganin. Dahil sa wala siyang makitang opening na kung paano siya mananalo kay Tadeus, si Simon ay muling kumilos ng mabilis at umatake. Si Tadeus ay napansin na iniinda lang ni Simon ang kanyang pinsala habang patuloy itong umaatake. Ang dalawa ay nagpatuloy sa kanilang laban. Mula sa kalagitnaan ng pagsugod, si Simon ay bigla na lang naglaho at nagpakawala ng napakaraming paghiwa papunta kay Tadeus, na kanya namang ikinagulat dahil sa may ganitong itinatagong teknik pa daw pala ang matanda. Matapos ang ginawang atake ni Simon, inakala niyang tapos na ang laban, ngunit si Tadeus ay sinalo lamang ang kanyang patalim na ikinagulat namang makita ni Simon. Si Tadeus ay sinabing delikado ang ginawa ni Simon. Si Simon ay hindi rin makapaniwala dahil sa napakadali lang napigilan ni Tadeus ang kanyang ginawang atake. Napansin ni Simon na sisipain siya ni Tadeus sa ribs kaya naman agad siyang naghanda para dumepensa. Dahil sa bugbog na katawan ni Simon ito ay hindi na nagawang makasabay para dumepensa at muling napuruhan ng solido. Namangha si Tadeus dahil sa nagawang maiwasan ni Simon ang kritikal na tama. Hindi rin makapaniwala si Tadeus dahil nagagawa ng inaakala niyang si Petro na makatagal sa kanya. Si Tadeus ay naghanda ng kakaibang atake upang tapusin na ang laban. Matapos magpakawala ng hindi mabilang na suntok, si Simon ay nagulat. Natuwa rin siya dahil mabuti na lang hindi si Petro ang mapapahamak laban kay Tadeus. Sa kalagitnaan ng kanilang laban, bigla na lang pinahinto ni Petro ang laban na ipinagtaka naman ni Tadeus. Ayon sa ating bida magpapaliwanag siya kung bakit siya nandito. Si Tadeus ay tila nalulungkot at sinabing nagustuhan niya pa naman daw si Songyu. Habang inaalala ang kanilang pinagsamahan, sinabi ni Tadeus na tama ang kanyang hinala sa ating bida. Nagtaka si Petro na kung kailan nga daw ba nag-umpisang maghinala si Tadeus. Ayon kay Tadeus nakita niya ang sandata ng hinihinalang Petro at napansing kaliwang kanan lang ang ginamit ng kalaban sa mga ginawang paghiwa. Nasabi rin daw noon ni Yuka sa kanya na may kakampi si Petro na isang swordsman na kaliwang kamay na lang ang ginagamit at napagtantong si disciple Simon ang nagkukunwaring si Petro. Si Tadeus ay may isa pang ebidensya ng pagtraidor ng ating bida sa kanya. Ayon sa kanya, 2 tao lang daw ang nakakaalam kung nasaan ang klinik at ito ay walang iba kundi siya at si Songyu lamang. Ayon kay Tadeus maraming beses na siyang naghinala na traidor ang binata, ngunit umasa pa rin siya hanggang dulo na sana hindi totoo ang kanyang hinala sa ating bida. Matapos malaman ni Tadeus na may koneksyon ang ating bida kay Petro, tinanong niya rin na kung pinadala nga daw ba siya ng matandang si Petro. Ang ating bida ay sinabi namang nagkakamali si Tadeus
at hindi na iintindihan ang mga nangyayari dahil hindi niya daw kakampi si Petro, na ipinagtaka naman ng inosenteng si Tadeus. Ang ating bida ay bigla na lang nagsalita at sinabing siya ang totoong Petro. Si Tadeus ay nagtaka na kung ano nga daw ba ang sinasabi ni Songgyu, bigla na lang din siyang naiyak dahil sa alam daw ng binata kung gaano niya kabustong mahuli ang matandang si Petro. Hindi rin agad siya naniwala sa ating bida dahil sa isang matanda raw si Petro at hindi isang binata. Ang ating bida ay muling sinabi na totoo ang kanyang sinasabi na totoong siya si Petro. Dahil sa mga sinasabi ng binata, si Tadeus ay wala na daw pakialam kung siya pa si Petro o taong sinanay ni Petro. Si Tadeus ay mabilis na din kumilos at umatake upang tapusin ang ating bida. Ayon sa ating bida, matagal niya na daw pinag-isipan kung paano niya pipigilan ang atake ni Tadeus, ngunit sa bandang huli ay hindi man lang nakareact si Petro. Naramdaman rin ng ating bida na si Tadeus pa lamang ang pinakamabilis na kalaban na kanyang nakaharap. Mula sa kabilang linya tinanong ni Jaewon na kung anong nangyayari, kaya naman sinabi ni Simon na naglalaban sa ngayon ang dalawa. Habang nagpapatuloy ang laban, silang dalawa ay nagpapalitan lang din naman ng mga atake at depensa. Mula sa mga atake ng ating bida, si Tadeus ay madali lang na hinahawi ang mga atake na ikinagulat naman ng ating bida. Si Petro ay napaatras at nag-isip ng paraan para manalo, ngunit si Tadeus ay hindi binigyan ang ating bida ng oras at muli itong pinatalsik sa atake. Habang pinapanood ni Simon ang laban, siya ay napansin na imposibleng maabot na ng sinumang tao ang bilis ni Tadeus. Mula sa makapal na usok, si Simon ay nagulat matapos makitang ayos lang ang kalagayan ng ating bida. Si Petro ay napansin na minamaliit siya ni Tadeus dahil sa hindi daw ito seryoso na nakikipaglaban sa kanya. Ayon sa ating bida, walang killing intent ang mga atake ni Tadeus. Si Tadeus ay inaasahan na daw na magpapadala si Petro ng espiya, ngunit si Tadeus ay malungkot dahil hindi niya akalain na si Songgyu pa daw ang kanyang kailangan niyang labanan. Habang inaalala ni Tadeus ang kanilang mga pinagsamahan, si Petro ay sinabi rin namang hindi marunong magbasa ng tao si Tadeus. Ang ating bida ay sinabi ang kanyang mga ginawa noong mga nakaraang araw at sinabing plinano niya lang ang lahat para mahanap ang kahinaan ni Rafael. Matapos marinig ang mga sinasabi ng ating bida, tinanong ni Tadeus na kung may pagkakataon nga daw bang naging sincere ang ating bida sa kanilang pinagsamahan. Si Petro ay napangiti lamang at sinabing na kung bakit siya magsasayang ng oras kay Tadeus para makipagkaibigan. Dahil sa mga sinabi ni Petro, ito ay nakasakit sa damdamin ni Tadeus at bigla na lang sumugod ng nagwawala. Habang nagpapaulan ng suntok si Tadeus, ito ay tuluyan ng nagseryoso at balak ng tapusin ang ating bida. Si Petro ay napansin na totoong gusto na siyang patayin ni Tadeus at hindi na nagpipigil. Sa kalagitnaan ng kanilang laban, ang ating bida ay napansin na sa lower body sumisipa si Tadeus, ngunit bigla na lang lumilitaw ang mga sipa nito sa kanyang ulo. Sa oras na akala ng ating bida na makakadepensa na siya, bigla na lang nalilipat ang sipa ni Tadeus na kanyang ikinakagulat. Matapos tumilapon ni Perto sa isang sulok, siya ay bigla na lang din pumasok sa mas masikip na kwarto na ipinag-alala naman ni Simon. Si Tadeus ay sinabing alam niyang may dahilan ang binata, ngunit ipinaalala niya rin naman na may kailangan rin siyang protektahan. Sinabi niya rin sa ating bida na kahit anong gawin nito ay hindi ito mananalo sa kanya. Habang pinupuri ni Petro ang kakayahan ni Tadeus, sinabi niya rin namang may kahinaan ang bilis ng reflexes nito, na kanya namang ipinagtaka, at sinabing kahit gamitin pa ng binata ang talino nito ay hindi ito mananalo. Ang ating bida ay napangiti, at tuluyan ng pinindot ang switch at nagsindi ng matinding ilaw sa loob ng operation room. Matapos masilaw ni Tadeus, ang ating bida ay mabilis na ding sumugod at nagpaulan ng atake sa kanyang kalaban. Si Simon ay patuloy pinapaalam ang mga nangyayari sa laban, na ikinatutuwa rin naman ni Jaewon na marinig. Si Jaewon ay biglang nainis dahil sa bakit hindi daw nag-cheer si Kajeo. Ayon kay Kajeo, may tiwala siya sa ating bida, ngunit siguradong hindi daw basta magpapatalo si Tadeus sa laban. Dahil sa nangyayari sa laban, si Simon ay umaasang mananalo na si Petro. Bigla na lang din siyang nagulat dahil sa bigla na lang nadidepensahan ni Tadeus ang mga atake ng ating bida. Habang nagtataka si Petro sa mga nangyayari, si Tadeus ay muling sinabi na hindi siya matatalo ng ating bida. Dahil sa paunti-unti nang nawawala ang ilaw, si Tadeus ay tuluyan na gamit ng maayos ang kanyang paningin at sinabing 10 segundo na lang ang kanyang kailangan para tapusin ang ating bida. Matapos masipa ni Petro at muling tumilapon sa isang sulok, ang ating bida ay hindi pa rin makapaniwala na hindi gumana ang kanyang plano. Si Tadeus ay sinabing napakadelikado ng ginawa ng binata. Si Tadeus ay napansin na may itinatagong bagay si Petro kanina. Dahil sa paggalaw ng mga muscle nito sa braso, si Tadeus ay nahulaan na may gagawing kakaiba ang ating bida at nagawang masagip ang isa niyang mata upang hindi tuluyang masilaw sa liwanag.
Matapos marinig ang mga paliwanag ni Tadeus, si Petro ay napangiti na lamang at sinabing halimaw talaga sa galing si Tadeus. Si Tadeus ay napansin na hindi sapat ang 10 segundo para tapusin ang laban, kaya naman muli siyang kumilos ng mabilis at umatake sa ating bida. Habang pinapaulanan ng suntok si Petro, siya ay bigla na lang tumilapon sa labas ng gusali. Si Petro ay muling nag-iisip ng paraan kung paano niya nga daw ba mapipigilan ang bilis ni Tadeus. Matapos lumapag ni Tadeus, siya ay sinabing tigilan na ng binata ang pagkukunwaring Petro at sabihin na lang kung nasaan ito kung gusto pa daw mabuhay ni Son Gu. Ang ating bida ay napansin na hindi maniniwala si Tadeus kahit anong sabihin niya, kaya naman muli niyang hinamon si Tadeus na ibuhos na nito ang lahat ng kanyang makakaya. Si Tadeus ay nag-uumpisa palang magsalita, ngunit bigla na lang may tumilapon ng mga pang-ipit sa kanyang mukha na agad namang napigilan ni Tadeus. Sa isang iglap bigla na lang nawala ang ating bida. Habang nagtatago sinabi ni Petro na mananalo si Tadeus kapag nagawa siya nitong mahuli. Si Tadeus ay muling nagseryoso at sinabing wala siyang panahon para makipagbiruan. Mula sa likod ang ating bida ay sumulpot ngunit madali lang na dumedepensa si Tadeus sa mga atake. Si Tadeus ay bigla na lang din nagulat at napagtanto na kung ano ang plinaplano ng ating bida. Ang mga sinampay ay naging distraksyon at humarang sa paningin ni Tadeus na nagbigay rin naman ng tsansa kay Petro upang makatama ng suntok. Ang ating bida ay inakalang makakatama na siya ng isang malakas na suntok ngunit si Tadeus ay muling nakadepensa. Si Simon ay napansin ang napakagandang plano ng ating bida ngunit nagulat siyang hindi pa rin ito gumana. Si Tadeus ay pansamantalang umatras habang si Petro naman ay sinabing ilabas na ni Tadeus ang itinatago nitong lakas. Si Tadeus ay sinabing nawawalan na siya ng interes sa ating bida kaya naman pagbibigyan na nito ang kanyang hinihiling. Si Tadeus ay mas naging seryoso pa at tatapusin na daw ang ating bida. Siya ay nagsimulang kumilos at inihahanda ang atake na imposibleng masangga o maiwasan. Matapos pakawalan ang kanyang maraming suntok, si Simon ay nag-alala dahil sa lakas ng atakeng pinakawalan ni Tadeus. Matapos ang ginawang atake, si Simon ay nagtaka kung saan napunta si Petro. Si Tadeus ay nagulat sa nangyari dahil sa nagawa ng ating bida na masangga ang kanyang imposibleng masangga na atake. Habang seryoso lang si Petro, si Tadeus ay iniisip rin naman na perpekto ang ginawa niyang atake. Siya ay nagtaka na kung pagsangga na nga lang daw ba ang balak gawin ni Petro. Habang tahimik lang ang ating bida, si Tadeus ay muling naghanda ng atake kung saan namamatay daw ang lahat ng taong natatamaan nito. Si Simon ay muling sinabi kanila Jiwon na nasa matinding panganib si Petro. Si Tadeus ay muling sinabi na papatayin niya raw talaga ang ating bida, kaya naman binalaan niya itong magmakaawa na lang upang mapagbigyan niya pa daw itong mabuhay. Habang pinipilit ni Tadeus na sumuko na ang ating bida, si Petro ay napangiti lang naman at sinabing hindi mahuhuli ni Tadeus si Petro sa ipinapakita nitong kaduwagan. Dahil sa kulit ng ating bida, si Tadeus ay tuluyan ng pinakawalan ang kanyang ultimate move kung saan ginawa niyang matulis na tila bakarayom ang kanyang mga atake. Sa kabila ng matutulis na atake ni Tadeus, ang ating bida ay nagawang makapag-counter-attack at nagawang makasuntok ng solido kay Tadeus. Si Tadeus ay muling nagulat matapos mapigilan ang kanyang perpektong teknik, ngunit ang ating bida ay nagpatuloy sa kanyang pagsugod at tinadtad ng atake si Tadeus. Matapos mapatalsik sa isang sulok, si Tadeus ay nagtaka na kung paano nga daw ba napigilan ni Tadeus ang kanyang perpektong teknik. Ang ating bida ay sinabing totoo na walang makakasurvive sa atake ni Tadeus dahil sa bilis at lakas nito. Ayon sa ating bida nagawa niyang mapredict ang atake upang makounter ang teknik. Si Tadeus ay hindi naniniwala sa mga sinasabi ni Petro dahil kalokohan daw na basta na lang mapredict ang kanyang atake. Ang ating bida ay sinabing tama ang sinabi ni Tadeus, ngunit para kay Petro, hindi daw ito ang unang beses na nakita niya ang atakeng ginawa ni Tadeus. Habang hindi makapaniwala ang binata, ang ating bida ay sinabing pareho ang teknik ni Tadeus at ng kanyang brother. Si Tadeus ay pinaalala na nanggaling ang teknik sa Diablo ng Kaulon, na sinang-ayunan naman ni Petro na ito ang kanyang tinutukoy. Sinabi rin ng ating bida na ang taong ito ay ang nakaraang disciple Tadeus at siya ring tatay ng kasalukuyang Tadeus. Si Tadeus ay nagulat sa mga sinabi ni Petro at sinabing kalokohan ang sinasabi nito dahil ang taong ito daw ang dahilan kung bakit nagkagulo sa Kaulon at napahamak ang mga tao sa lugar na ito. Ang ating bida ay inaasahan ng hindi maniniwala si Tadeus kaya naman may mga papel siyang ipinakita. Si Tadeus ay napansin na mga letter ang nilalaman ng envelope. Ang ating bida ay sinabihang basahin ito ni Tadeus upang malaman daw nito kung sino nga daw ba talaga ang inaakalang Diablo ng binata. Ang eksena ay nalipat sa nakaraan, kung saan ang tatay ni Tadeus ay nagsusulat ng letter ng pangangamusta kay Petro. Mula sa sulat, pinaalam ng dating Tadeus na may malubha siyang sakit at malamang hindi na magtagal para mabuhay.
Dahil sa ideyang walang makakaalala sa kanilang mga killer kapag namatay sila, si Thaddeus ay nangarap na gusto niya muling makita ang kanyang pamilya sa huling pagkakataon. Matapos mabasa ng matandang si Petro ang sulat ni Thaddeus, siya ay sinabi rin namang delikado ang gusto ni Thaddeus na makita ang kanyang pamilya dahil maaaring malagay daw sa panganib ang mga ito. Si Thaddeus ay muling nagpadala ng sulat na sinabing nakatanggap siya ng sulat sa kanyang asawa. Dahil sa kagustuhan ni Thaddeus na makita ang kanyang pamilya, si Petro ay pinayuhan na lang si Thaddeus na mag-ingat sa pakikipagkita sa pamilya nito. Dahil sa tagal nang hindi nakakatanggap ng sulat si Thaddeus sa kanyang asawa, siya ay nagpasyang puntahan ito, ngunit nagulat lamang siya at napag-alamang pinatay ang kanyang asawa. Matapos niyang matauhan siya ay naisip na may isang bagay na lang siyang pwedeng gawin. Mula sa lugar ng Kowloon, siya ay nagsimulang manggulo dahil sa napag-alaman niyang gumagawa ng dumplings ang mga tao sa lugar na ito gamit ang karne ng tao at isa ang kanyang asawa sa mga naging biktima matapos nitong matuklasan ang sekreto ng lugar. Ang lalaki ay tinawag ang pangalan ng batang Thaddeus na Libio, na agad namang napansin ng matandang Thaddeus dahil sa ito ang pangalan ng kanyang anak. Si Thaddeus ay hindi makapaniwalang sa ganitong paraan sila magkikita ng kanyang anak. Upang hindi mailagay sa panganib ang kanyang anak, si Thaddeus ay pinagpatuloy ang kanyang pagiging malupit sa lugar at nakilala bilang Diablo ng Kowloon. Upang makasurvive ang kanyang anak sa malupit na mundo ng mag-isa, si Thaddeus ay hinayaang matuto ng martial arts ang kanyang anak sa hindi halatang paraan nang hindi ito nalalaman ng bata. Dahil sa kanyang ginawa si Thaddeus ay nalungkot dahil sa gusto niya daw sanang yakapin ang kanyang anak, ngunit hindi ito pwedeng mangyari. Habang nagsasanay ang batang Thaddeus ang kanyang tatay ay binantayan siya ng palihim at nalaman na magiging mas malakas pa ito sa kanya balang araw. Upang maprotektahan ang lugar kung saan nakatira ang kanyang anak, si Thaddeus ay nilabanan ang gobyerno na nagtatangka itong sakupin. Si Thaddeus ay bigla na lang napasukan ng dugo at napagtantong hindi na magtatagal ang kanyang buhay nang dahil sa kanyang sakit. Upang mapatagal ang pananakop sa lugar ng Kowloon, si Thaddeus ay nakipagkasundo sa gobyerno na huwag gagalawin ang Kowloon upang hindi niya sila patayin at pagtangkaan ang kanilang buhay. Matapos magkasundo ng dalawang grupo, may isang tao na bigla na lang dumating sa lugar. Ang mga sundalo ay agad lumabas sa kwarto, habang si Thaddeus naman ay nakilala ang lalaki bilang Diablo ng battlefield. Ang kalaban ay sinabing narito siya para tapusin si Thaddeus, kaya naman siya ay agad na ding naghanda para sa parating na laban. Bago pa mamatay si Thaddeus sa huling laban nito, siya ay nakagawa pa ng huling sulat sa matandang si Petro kung saan sinasabi rito ang huling mensahe nito sa kanyang anak, na pinasabi na kung sakaling makita ni Petro sa hinaharap ang kanyang anak ay sabihin nito ang mensahe. Ang eksena ay nalipat sa isang bahay, kung saan ang mas batang si Thaddeus ay ibinalitang tatay na siya, na ikinatuwa na lang naman nila Simon at Johan na malaman. Habang seryoso lang ang ating bida sa isang sulok, si Simon ay napansin na hindi ito masaya. Ilang sandali pa si Thaddeus at Petro ay nakapagsolo, si Thaddeus ay napansin ang reaksyon ni Petro kanina at sinabing alam na nito ang kanyang iniisip. Si Petro ay pinaalala naman na sa linya ng kanilang trabaho ay hindi sila pwedeng magkaroon ng pamilya. Si Thaddeus ay sinabing alam niya na ito, ngunit bago daw siya mamatay gusto niyang maranasan kung paano magkaroon ng pamilya. Si Petro ay pinaalala rin na alam na ni Thaddeus na hindi ito pwedeng makipagkita sa kanyang pamilya dahil malalagay ang mga ito sa panganib sa oras na nalaman ng iba ang tungkol sa kanyang pamilya. Si Thaddeus ay muling sinabi na alam niya na ang tungkol dito, ngunit bago siya mamatay sa misyon o sa anumang paraan gusto niya daw na magkaroon ng litrato kasama ang kanyang asawa at anak. Si Petro ay patuloy sa kanyang pangangaral, ngunit si Thaddeus ay muling sinabi na alam niya nang bawal sila magkaroon ng litrato. Ang ating bida ay nagbigay ng ideya kay Thaddeus na agad naman nitong naintindihan. Ang eksena ay nalipat sa Kowloon kung saan nandito ang asawa at anak ni Thaddeus. Si Thaddeus ay humingi ng pasensya sa kanyang itsura na agad namang naintindihan ng kanyang asawa. Matapos gabayan ng photographer ang post na kanilang gagawin, ang litrato ay tuluyan ng nakuhanan kung saan nagbalat kayo si Thaddeus upang hindi makilala ng sinumang tao sa linya ng kanyang trabaho. Tinanong ni Thaddeus na kung gusto nga daw ba ng ating bida na maniwala siya sa mga sulat na ito at tanggapin na ang Diablo ng Kowloon ay ang kanyang tatay. Nagtaka rin si Thaddeus na kung sino nga daw ba talaga ang gustong manakop sa Kowloon. Si Petro ay ipinaalala ang mga pangyayari sa Kowloon at tinanong na kung hindi nga daw ba nakaramdam si Thaddeus na halos scripted lahat ng nangyari sa lugar. Si Thaddeus ay hindi agad naniwala sa mga sinasabi ni Petro at sinabing hindi magagawa ni Rafael ang mga sinasabi ng ating bida. Si Thaddeus ay biglang natigilan at naalala ang mga sinabi noon ni Rafael sa kanya. Habang hindi pa rin siya makapaniwala, nagtaka si Thaddeus na kung bakit nga daw ba gagawin ni Rafael ang mga nangyari.
Si Petro ay inalok si Tadeus at sinabing sabay nilang alamin kung ano nga daw ba ang mga intensyon ni Rafael. Mula sa hindi kalayuan may narinig silang pagsabog na agad naman nilang pinuntahan. Ang ating bida ay napansin na pamilyar kung saan sila papunta, hanggang sa makarating na sila sa lugar, na ikinagulat naman ni Tadeus na makita dahil ito ay walang iba kundi ang bahay ng kanyang nanay. Matapos nilang makapasok sa loob ng bahay, makikitang umuusok ang kabinet ng kanyang nanay na ikinalungkot naman ng malubha ni Tadeus. Si Tadeus ay napaluhod na lamang at napaiyak. Matapos buksan ang kabinet, makikitang may lagusan papunta sa kung saan. Ang ating bida ay nagtaka sa ginawang pagsira ni Rafael sa bagay na pinapahalagahan ng sobra ni Tadeus. Si Tadeus ay tinanong na kung ito nga daw ba ang dahilan na kung bakit siya kinailangan ni Rafael, na sinang-ayunan na lang naman ng ating bida at sinasabing kinuha lang si Tadeus na tauhan para bantayan ang sekretong ito. Matapos malaman ang totoong pakay ni Rafael, si Tadeus ay bigla na lang nainis kay Rafael. Si Tadeus ay nagpa siyang pumasok sa loob upang makita kung ano nga daw ba ang itinatago ni Rafael sa lugar. Habang naglalakad sila papunta sa sekretong lugar, si Simon ay nagulat sa kanyang nakita dahil ang buong lugar ay tuluyan ng nasusunog. Ang ating bida ay napansin na wala nang magagawa si Rafael, kaya naman sinira na lang agad nito ang anumang ebidensya ng kanilang hinahanap. Si Petro ay may napansin rin na isang papel kung saan pamilyar sa kanya ang logo na nakita. Si Jiwon ay bigla na lang tumawag at napag-alamang nagpadala si Rafael ng panibagong mga tauhan, kaya naman sinabihan niya sila Petro na umalis na kaagad sa lugar. Si Simon ay galit na galit at gustong labanan ang mga parating na kalaban, ngunit ang ating bida ay napansin na wala na sa kondisyon si Simon. Dahil sa matinding depression si Tadeus ay hindi na din magawang makagalaw. Ang ating bida ay ipinaalam ang kanilang delikadong sitwasyon at panganib sa mga taong nasa kaulon. Inalok niya rin si Tadeus na umalis na at mag-isip ng plano upang makapaghiganti si Tadeus sa ginawa ni Rafael. Hindi nagtagal nang hawakan ni Tadeus ang kamay ni Petro at sumang-ayon na tama ang mga sinabi ng ating bida. Habang tumatakbo sinabi ni Simon na malamang ang Congo Brothers ang inutusan ni Rafael upang sirain ang lugar na sinang-ayunan naman ni Petro. Si Simon ay sinabing hindi ordinaryong mga kalaban ang Congo Brothers, kaya naman nag-alala siya na baka makasalubong nila ang magkapatid. Si Tadeus ay bigla na lang nagulat ganon na din sila Petro sa kanilang nakita, na walang iba kundi ang mga bangkay ng Congo Brothers. Si Simon ay nagtaka na kung sino nga daw ba ang nakatalo sa magkapatid dahil sa napakabrutal na pagtapos nito sa dalawa na tila piniga gamit ng pambihirang lakas ng kamay. Habang nagtataka si Petro sa taong gumawa nito, si Tadeus ay tila alam naman na din kung sino ang gumawa ng pagpatay. Ang speaker sa paligid ay bigla na lang gumana at nagbigay ng misyon para mahuli si Petro na kasalukuyang tumatakas. Habang nagtataka si Simon kung sino ang nagsasagawa ng utos, si Tadeus ay nakaisip na rin naman kung sino ang taong nagsasalita. Si Tadeus ay sinabihan sila Petro na kailangan nilang bilisan sa pagtakas. Hindi nagtagal nang nakarating na ang grupo sa pantalan. Habang inaalalayan si Simon para makasakay, si Petro ay may biglang ininda at ito ay ang injury sa kanyang braso. Ang ating bida ay sinabihang sumakay na si Tadeus, ngunit ito ay sinabing nakalimutan niya ang natitirang alaala niya sa kanyang nanay. Ang matandang si Kim ay sinabing papunta na ang mga kalaban sa lugar na ito, kaya naman muli niyang sinabing sumakay na si Tadeus. Habang tulala si Tadeus at hindi alam ang gagawin, ang ating bida ay sinabihan na lang ng good luck si Tadeus. Si Tadeus ay tuluyan ng umalis, sinabihan niya rin ang grupo na umalis na kapag natagalan siya dahil sa may bangka naman daw siyang magagamit kung sakaling hindi siya umabot sa kanila. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar kung saan tuluyan nang nakarating si Tadeus. Ang misteryosong lalaki ay sinabing late na si Tadeus sa pagdating. May bago din daw siyang misyon na ipinag-utos ni Rafael. Si Disciple Philip ay tinawag si Tadeus na sumama sa kanya para mahuli ang tumatakas na si Petro, na sinang-ayunan na lang naman ni Tadeus. Si Tadeus ay sinabing may bigla ang nangyari, hindi niya rin pinayagan si Philip na makausad at sinabing umuwi na lang ito at ikansela ang misyon. Si Philip ay nagbigay ng 3 segundo upang ibaba ni Tadeus ang kanyang paa. Si Tadeus ay hindi sumunod sa utos kaya naman tuluyan na itong kumilos kung saan naging signal ito para mag-umpisang maglaban ang dalawang disipo. Matapos mapatilapo ni Philip sa isang sulok, siya ay nakatanggap rin naman ng panibagong misyon kung saan ang Diablo ng battlefield ay kailangan na daw patayin si Disciple Tadeus. Si Jiwon ay masaya matapos malaman na malapit nang makatakas sila Petro sa lugar, bigla din nilang narinig ang tungkol sa utos ng kalaban na paghuli kay Petro na kanila namang ikinagulat. Matapos marinig ang pamilyar na boses ni Philip, si Kajeo ay agad sinabi na kailangan na agad nilang makatakas sa kaulon. Matapos makita ni Kajeo ang bangkay ng Congo Brothers siya ay napagtanto na bukod kay Nathaniel si Philip daw ang may kakayahang gumawa ng ganitong pagpatay.
Sinabi rin ni Kageo ang tungkol kay Kia na tinaguriang Diablo ng battlefield. Namatay na daw ito noon sa kalagitnaan ng misyon, ngunit himalang nabuhay muli ito. Si Kageo ay sinabi rin ang tungkol sa pagiging magaling nito sa lahat ng military combat. Sa kalagitnaan ng misyon ang sinasakyan ni Kia ay bigla na lang pinasabog kung saan inakala ng lahat na tuluyan na itong namatay. Makalipas ang ilang panahon, ang eksena ay nalipat sa ibang lugar. Ang dalawang sundalo ay nakahanda na barilin ang sinumang kalaban na makita. Hindi nagtagal nang bigla silang may nakita, na ikinagulat naman ng lalaki na makita matapos niya itong makilala bilang si Kia na Diablo ng battlefield. Ang mga sundalo sa paligid ay pinaulanan ng bala si Philip at umaasang nagawa na nila itong matuluyan. Mula sa makapal na usok, ang sundalo ay biglang nagulat dahil si Philip ay gumamit ng pintuan ng sasakyan ay ginawa itong panangga ng bala. Si Philip ay nagsimulang sabihin ang kanyang ginawang pagkalkula sa kanyang ginawa at sinabi ding 100% na walang makakasurvive sa kanyang mga kalaban. Matapos ng kanyang pagbabalik, si Philip ay tuluyan ng nag-resign sa kanyang trabaho at gumawa ng sarili niyang grupo na tinatawag na Libayatan Raven o kaya LR for short. Si Kageo ay sinabi na pang national level lagi ang misyon ng LR, ngunit wala man lang casualties sa dami ng misyon na natapos ng grupo dahil ang grupo ng LR ay binubuo lamang daw ni Philip mag-isa. Si Jiwon ay hindi makapaniwala sa mga kwento ni Kageo, ngunit muli namang sinabi ni Kageo na totoo ang kanyang mga sinabi. Si Thaddeus ay tuluyan na daw na hindi mapagkakatiwalaan matapos nitong makasalamuha si Petro, kaya naman kailangan na daw siyang tapusin ni Philip at isusunod na hulihin ang matandang si Petro. Si Thaddeus ay natawa lang na naman dahil sa pareho lang daw sila ng iniisip ni Philip at balak na ding tapusin si Philip. Si Thaddeus ay bigla na lang nagulat dahil ang kanyang malakas na sipa ay hindi man lang nagpagalaw at umepekto kay Philip. Si Disciple Philip ay nagawang mahuli ang paa ni Thaddeus at biglang naghanda para sumuntok, na nagawa namang maiwasan ni Thaddeus at muling nakatama ng maraming atake. Si Thaddeus ay kumpiyansang sinabi na hindi siya matatalo ni Philip. Si Disciple Philip ay muling kumilos at nagpakawala ng malakas na suntok na nagawa namang maiwasan ni Thaddeus. Napansin ni Thaddeus na napakakumpiyansa ni Philip na matatalo siya nito hanggang sa mapansin niya na lamang ang mga stun grenade sa kanyang tabi. Si Thaddeus ay nalaman na gustong maalis ni Philip ang kanyang paningin, ngunit siya ay agad nakagawa ng paraan upang hindi masilaw sa stun grenade. Si Thaddeus ay muling sinabi na imposibleng matalo siya ni Philip ngunit ito ay muling sumugod. Si Thaddeus ay may kakaibang naramdaman, dahilan para matamaan na siya ni Philip ng malakas na suntok. Matapos tumilapo ni Thaddeus, siya ay nagtaka rin naman na kung bakit hindi niya nagawang maiwasan ang isang atakeng napakabagal. Ayon kay Philip, hindi magagawa ni Thaddeus na maiwasan ang atakeng hindi nito nakikita, na kanya namang ipinagtaka. Si Philip ay ipinaliwanag ang tungkol sa lakas ng tunog ng stun grenade na siyang sumira ng pandinig ni Thaddeus. Habang nagdurugo ang tenga ni Thaddeus, siya ay iniisip rin naman na hindi niya pwedeng hayaan si Philip na masundan ang pagtakas nila Petro. Hindi nagtagal nang muling tumayo si Thaddeus at sinabing tatalunin niya si Philip gamit ng kanyang buong makakaya. Si Thaddeus ay napansin ang kanyang injury sa ribs na mabilis lumalala matapos ng laban niya kanina kay Petro, kaya naman kailangan niya daw tapusin agad ang laban. Napansin ni Philip na may injury si Thaddeus sa tagiliran at nagtaka na kung hanggang saan nga daw ba ang itatagal ni Thaddeus. Sinabi rin ni Philip na 11% ang tsansa ni Thaddeus na mabubuhay ito sa kanilang laban. Si Thaddeus ay kunwaring namangha at tinanong na kung ilang percent nga daw ba na makakasurvive si Philip sa kanyang atake. Habang nagmamadali si Thaddeus na tapusin ang laban, si Philip ay nakilala ang teknik ni Thaddeus at sinabing natalo niya na noon ang teknik na ito, na ikinagulat naman ni Thaddeus na malaman. Si Philip ay naghanda ng suntok na muli na namang tumama ng solido kay Thaddeus at nagpasalagpak ng malakas sa kanya. Habang patuloy sa pag-atake, sinabi niya ring 0% nang mabubuhay pa si Thaddeus sa kanilang laban. Matapos ang malakas na suntok, si Philip ay walang tigil na pinaulanan pa ng suntok ang walang magawa na si Thaddeus. Ang huling malakas na suntok ay inihanda ni Philip habang si Thaddeus naman ay nakangiti at umaasa na malamang nakalayo na sila Petro sa lugar. Bago pa tumama ang bigay-todo na suntok, bigla siyang pinatigil ng ating bida mula sa isang sulok at sinabi na mukhang siya ang hinahanap ni Philip. Matapos mapalingon ni Philip, ang ating bida ay muling nagbalat kayo bilang matanda at nagpakilala bilang si Petro. Si Thaddeus ay nagtaka kung bakit bumalik si Petro at sinabing umalis na ang ating bida. Si Petro ay napansin na wala na sa kondisyon si Thaddeus at napansin na nabali na rin ang lahat ng ribs nito at marami pang mga buto sa katawan. Si Petro ay iniisip na kaunting oras na lang ang natitira upang masagip si Thaddeus. Ang ating bida ay napansin ang bago niyang makakalaban na hindi niya ito basta na lang matatalo. Tinanong ni Philip na kung si Petro nga daw ba ang dahilan kung bakit nag-traitor si Thaddeus.
Si Thaddeus ay gustong magsalita ngunit pinatahimik lang ito ni Philip at sinabing maghintay lang ito hanggang sa tapusin niya na ito mamaya. Si Philip ay tumingin sa kanyang orasan, napansin ng ating bida na mukhang nagmamadali ang kalaban, ngunit sinabi lang ni Philip na nagset siya ng oras upang malaman niya daw kung gaano niya nga daw ba katagal matatalo ang legendary na si Petro. Ang ating bida ay napangiti lamang at sumugod sa kalaban na kung saan bigla sabay silang nagkatamaan. Matapos nilang magkaroon ng distansya, ang ating bida ay napagtanto na siguradong katapusan niya na kung sakaling natamaan siya ng suntok. Napagtanto rin ni Petro na ang lalaking ito ang dahilan ng pagkamatay ng Congo Brothers. Si Philip ay muling sumugod ngunit si Petro ay kumilos ng napakabilis at nagawang makatama ng atake. Dahil sa bilis ng ating bida siya ay nagagawang matamaan ang mga vital points ni Philip. Dahil sa mga natatanggap na atake, si Philip ay napagtantong hindi siya tatagal kapag nagpatuloy siyang matatamaan. Nagtaka rin siya na kung ito nga daw talaga si Petro. Dahil sa maskara ni Philip, ang kanyang blind spot ay sinasamantala ng ating bida at dito halos umaatake. Sa kalagitnaan ng laban, si Petro ay nagulat matapos siyang mahuli ni Philip. Ang ating bida ay ibinato sa isang sulok at tumilapon sa labas ng lugar. Si Philip ay namangha sa ating bida dahil sa kabila ng mga injury nito at sa katandaan nagagawa pa nitong makatagal sa laban. Napansin ni Philip na 5 minuto na ang nakalipas at sinabing 18% na lang ang pag-asa ng ating bida para makasurvive sa kanya. Dahil sa percentage na ibinigay ni Philip, ang ating bida ay kumilos ng mas mabilis upang ipakita na mas mataas pa ang percentage ng kanyang pagkapanalo. Ayon kay Philip, walang kwenta ang ginagawa ng ating bida na pagtago dahil mas bumababa lang daw ang pag-asa nito para makasurvive. Si Philip ay mabilis ng kumilos at umatake, habang si Petro naman ay inasar lang siya mula sa isang sulok at tinanong na kung tumaas na nga daw ba ang kanyang tyansa. Habang nag-uusap ang dalawa, si Philip ay nagkamali na naman sa kanyang hinala na kung nasaan si Petro. Si Philip ay nakaramdam ng hindi maganda dahil ang ating bida ay bigla na lang sumugod mula sa itaas ng puno. Sa hindi inaasahan, si Petro ay nagawang mahuli ni Philip. Ang ating bida ay may napagtanto dahil ginamit lang daw pala ni Philip ang patalim upang gamitin ang refleksyon nito. Pinaalala ni Philip sa ating bida na kahit sa anumang sitwasyon ay kaya niyang lumaban, kaya naman kahit ano daw gawing diskarte ni Petro ay kaya niya itong higitan. Matapos niyang ibalibag ang ating bida, si Philip ay sinabing 0% nang makakasurvive ito sa kanya. Ang ating bida ay tinanggap ang napakalakas na suntok na mukhang tuluyan ng tumapos sa laban. Si Philip ay napagtantong katapusan niya na kanina kung sakaling wala lang injury si Petro at nagawang mas makaatake ng mas mabilis at malakas. Si Philip ay naghandang putulan ng paa si Petro upang hindi na ito makatakas. Kinabahan rin ang ating bida sa kanyang sitwasyon dahil sa nawalan na ng lakas ang kanyang katawan at hindi makagalaw. Mula sa kawalan ay bigla na lang may umatake at ito ay walang iba kundi si Thaddeus na nagawang makatama ng solido. Si Philip ay binaliwala lamang ang atake ni Thaddeus at sinabing wala itong kwenta. Si Thaddeus ay tuluyan ng naubusan ng lakas at bumagsak. Pinaalala rin ni Philip na wala ng lakas ang mga atake ni Thaddeus kaya naman hindi na ito gagana sa kanya. Si Thaddeus ay napatawa na lang at sinabing matagumpay ang ginawa niyang pag-atake na ipinagtaka naman ni Philip. Matapos ipakita ang pin ng mga granada, si Philip ay napagtanto na ang mga nangyayari. Dahil sa 2 segundo bago pa pumutok ang mga bomba, si Philip ay ginamit ang natitirang oras upang isama sa pagsabog ang ating bida na kanya namang ikinagulat dahil si Thaddeus ay muli siyang iniligtas. Matapos ang nangyaring pagsabog sa paligid, hindi naman nagtagal nang tumatakbo na ang ating bida kasama si Thaddeus. Si Thaddeus ay sinabing hindi niya pa rin naiintindihan at nagtataka na kung saan nga daw ba siya nagkamali. Tinanong niya rin ang ating bida na kung itinuturing nga daw ba siya nitong kapatid kahit papaano. Ang ating bida ay sinabing huwag nang magsalita si Thaddeus, ngunit si Thaddeus ay napangiti na lamang dahil alam niya na daw ang sagot sa pamamagitan ng mga mata ng ating bida. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtakbo, ang ating bida ay may napansin dahil si Thaddeus ay tuluyan ng nawalan ng malay. Si Petro ay nagsimulang mainis sa sarili habang inaalala ang mga pinagsamahan nila ni Thaddeus. Ang ating bida ay sinabi ding hindi na sila pwedeng maging magkapatid dahil mula pa noon ay magkapamilya na daw sila ni Thaddeus. Habang nagmamadali ang ating bida, iniisip niya rin na siguradong mamamatay ang isang tao kapag direkta itong nasabugan ng mga bomba. Dahil sa nalaman niya kung gaano katibay ang katawan ni Philip, siguradong makakasurvive daw ito sa pagsabog. Si Philip ay tuluyan ng nagkamalay at napagtantong hindi siya pinatay ni Petro matapos niyang mawalan ng malay. Habang inaalala ni Philip ang naging laban niya sa matandang si Petro, siya ay napagtantong nababagay lamang na tagurian itong legendary at pinakamahusay. Si Philip ay tinawagan ang kanyang mga kasamahan at sinabing isagawa na nila ang Plan B.
Si Petro ay sinabi kay Jewon na pabalik na sila sa pantalan, ngunit si Jewon ay ipinaalalang napapalibutan na ng mga kalaban ang Kowloon. Tatapusin din daw agad ng mga kalaban sila Petro kung sakaling makita sila ng mga ito. Ang ating bida ay sinabing siya na ang bahala. Napansin niya rin na tuluyan nang nagbago ang kulay ng labi at mga daliri ni Thaddeus, kaya naman delikado na daw ang sitwasyon nito. Dahil sa mga mersenaryo ng Glory na nasa paligid, nagtaka rin ang ating bida na kung ano nga daw ba ang kanyang gagawin para ligtas na makatakas sa lugar. Ilang sandali pa, ang kalaban ay napansin si Petro, habang iniisip na kailangan niyang sumugal para makasurvive. Mula sa kabilang linya, si Philip ay inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin agad ang sinumang kahina-hinalang tao na kanilang makikita. Habang nag-uusap ang dalawang tauhan tungkol sa matandang si Petro na siguradong madali lang daw nilang mapapatay. Silang dalawa ay napansin rin naman ang isang parating na tao sa isang sulok. Ang isang lalaki ay kinabahan at inakalang si Petro ang parating, ngunit agad na muna siyang pinigilan ng lalaki. Ang ating bida ay nagpanggap na kalaban, ngunit si Jewon ay pinaalala na hindi ito sapat para malagpasan ang mga kalaban. Ang kalbo ay pinahinto si Petro at sinabing babarilin agad nila ito kapag nagpatuloy itong kumilos. Ang ating bida ay iniisip na kailangan niyang malagpasan ang mga bantay upang matagumpay na makatakas sa lugar. Ang kalbong kalaban ay sinabing Blade, na pagtanto rin ni Petro na isa itong password. Sila Jewon ay nagsimulang kabahan at binalaan ang ating bida na magsimula ng tumakbo at tumakas. Ayon kay Kajeyo, may ginagamit ang mga mersenaryo na password upang malaman nila kung isang kasamahan ang kahina-hinalang tauhan. Napaisip rin si Kajeyo na imposibleng malaman ng ating bida ang password. Ang kalbo ay muling tinanong ang password sa ating bida at sinabing babarilin niya na ito kapag hindi pa ito nagsalita sa loob ng 3 segundo. Habang nagbibilang ang kalaban, sila Jewon naman ay kinabahan para sa ating bida. Matapos ang 3 segundo, si Petro ay tuluyan na din namang sinabi ang password na jeans, na kung saan nagawa ng ating bida na masabi ang tamang password. Ang ating bida ay sinabi rin na siya ang in charge sa mga supply sa misyon na ito. Sila Jewon ay nagtaka na kung paano nga daw ba nalaman ni Petro ang password. Ang eksena ay nalipat 30 minutes nang nakararaan kung saan napansin ng kalaban ang ating bida. Matapos malaman ang unang password sa kalaban, siya ay agad itong pinabagsak at nagbalat kayo. Mula sa sumunod na kalaban si Petro ay ginamit ang unang password, kaya naman agad sinabi ng lalaki ang pangalawang password. Dahil sa paraang ito, madali lamang nagawa ni Petro na malaman ang password ng mga kalaban. Ang tauhan ay inireport na may kasamahan silang palabas ng checkpoint at sinabi kay Philip na walang anumang kahina-hinala. Sinabi rin ng lalaki na may dalang cart ang ating bida na mukhang may mabigat na dala. Si Philip ay bigla na lang ipinag-utos na barilin ang ating bida, na ipinagtaka naman ng lalaki. Mula sa kabilang linya, sinabi ni Philip na wala silang tauhan na magdadala ng supply palabas ng lugar, kaya naman tuluyan ng natauhan ang mga kalaban na si Petro ang taong dumaan. Ang ating bida ay mabilis nang tinapos ang dalawa, na agad namang napansin ni Philip. Inutusan niya na rin ang iba pang mersenaryo at sinabing pumunta silang lahat sa pantalan. Si Petro ay napansin na matalino si Philip dahil agad nitong natunugan ang kanyang ginagawa gamit lamang ang maliit na clue. Ang ating bida ay agad na ding nagmadali bago pa sila maabutan ng mga backup na kalaban. Ang eksena ay nalipat sa pantalan kung saan napansin ni Petro na tuluyan ng napaligiran ang lugar. Ang ating bida ay sinabing wala na siyang pagpipilian at humingi ng tawad kay Thaddeus. Ilang sandali pa, ang cart na dala ni Petro ay gumugulong papunta sa mga kalaban. Nagtaka rin sila na kung nasaan na nga daw ba si Petro. Ang isang lalaki ay biglang tinutukan ang kalaban at nagsimulang pinagbabaril ang mga kalaban sa paligid. Ang ibang kalaban ay agad napansin ang ating bida, ngunit sila ay wala din namang nagawa at tuluyan ng tinapos ni Petro. Habang kumikilos ng mabilis si Petro sa paligid, mabilis niya rin namang inuubos ang mga kalaban. Ilang sandali pa habang nasa biyahe, sila Petro ay nag-alala sa kalagayan ni Thaddeus. Si Kim ay napansin ang malalang pinsala sa katawan ni Thaddeus at sinabing hindi nagagana ang simpleng pagpapagaling sa katawan nito. Sinabi niya rin na kailangan ng isang pinakamahusay na doktor sa mundo upang makasurvive si Thaddeus. Si Simon ay sinabing kailangan nilang makapunta agad sa hospital, ngunit si Kim ay sinabi na siguradong sinabihan na ng Glory ang lahat ng hospital, kaya naman delikado daw ang pumunta sila sa anumang hospital. Si Petro ay biglang nagsalita at sinabing may isang tao ang pwedeng makatulong na maaari daw na makasagip sa buhay ni Thaddeus. Si Simon ay tinanong na kung tama nga daw ba ang kanyang iniisip, na sinang-ayunan naman ni Petro, at sinabing pupunta sila sa lugar na kung nasaan si Disciple Nathaniel. Si Rafael ay tinanong kung tapos na nga daw ba ang misyon ni Philip, na kanya namang sinang-ayunan at nireport na din ang mga nangyari. Dahil sa matinding injury ni Thaddeus, siguradong pupunta daw sa hospital ang mga ito. Si Rafael ay napangiti at sinabing may idea na siya kung saan pupunta sila Petro. Habang nasa biyahe,
Tinanong ni Kim na kung ang halimaw na si Nathaniel nga daw ba ang kanilang pupuntahan, na sinang-ayunan na lang naman ni Simon dahil sa may kakayahan daw itong buhayin ang mga patay, na ipinagtaka naman ni Kim. Ayon kay Simon, isa daw itong napakagaling na doktor dahil sa natutunan na agad nito ang lahat ng uri ng panggagamot sa kanyang early 20s. May sitwasyon din daw kung saan tinagurian siyang alamat ng dahil sa kanyang nagawa. Ilang dekada na ang nakaraan, may malakas na pagsabog ang nangyari sa misyon na kung nasaan si Nathaniel. Karamihan sa mga tao ay nagkaroon ng malubhang injury, ganon na din ang iba pang mga doktor sa lugar. Dahil sa dami ng pasyente at may iba't ibang pinsala, ang natitirang mga doktor ay hindi na mahandle ang sitwasyon. Dahil sa pagdating ng nakaraang disipo Nathaniel ng mag-isa, ang lahat ng pasyente ay himalang nabuhay at walang namatay. Si Simon ay may idinagdag pa sa kwento dahil noong nagkaroon ng pagsabog ay nadamay ang mga gamot at kagamitang panggamot, kaya naman gumamit lamang si Nathaniel ng kung anumang mga bagay upang gamutin ang lahat. Ilang sandali pa ang grupo ay tuluyan ng nakarating sa lugar. Habang naglalakad, tinanong ni Simon na kung ayos nga lang daw ba na pumunta sila, na ipinagtaka naman ni Petro. Ayon kay Simon, bigla na lang daw noon nawala si Nathaniel at hindi niya alam kung gugustuhin nga daw ba nitong makita sila. Ang ating bida ay sinabi rin naman na tanging si Nathaniel lamang ang makakapagligtas kay Thaddeus. Hindi nagtagal nang sila ay nagulat at namangha sa ganda ng lugar na parabang lugar daw ito ng mga reliyosong mga tao. Sa kanilang paglalakad may nakita silang lalaki, tinanong nito na kung anong ipinunta nila Petro sa lugar. Matapos matigilan, si Simon ay tinanong na kung may taong nagngangalang Nathaniel sa lugar, na agad namang itinanggi ng lalaki, at sinabing mukhang ibang lugar ang napuntahan nila Simon. Ayon kay Simon, alam niyang nandito si Nathaniel at sinabi ding nagmamadali sila. Dahil sa patuloy na pagtanggi ng lalaki, si Simon ay sinabi na sa ating bida na mukhang wala daw talaga dito si Nathaniel. Ang ating bida ay napansin ang normal na mga reaksyon ng mga tao sa lugar, kaya naman napagtanto niyang isa lang itong normal na templo. Mula sa isang sulok ay may napasigaw, at ito ay dahil sa isang babaeng nadapa at na-dislocate ang kanyang balikat. Ang isang lalaki ay sinabing matatagalan bago makarating ang ambulansya sa islang ito, kaya naman sinabi ng babae na magpatawag sila ng helicopter sa isla. Ang babae ay bigla na lang natahimik at bigla na lang gumaling sa hindi malaman na dahilan. Dahil sa biglaang paggaling, ang monghe ay nagpasalamat naman kay Buddha. Habang masaya ang mga nagha-hiking sa lugar, si Petro ay sinabing kailangan na nilang umalis. Sila ay bigla na lang tinawag dahil ang isang residente ay napansin na malala ang pinsala ni Thaddeus. Dahil sa malapit ng lumubog ang araw, sinabi ng matandang babae na dito muna sila tumuloy at bukas na lang umalis. Ilang sandali pa habang nagdadasal ang monghe, sila Petro ay makikita rin namang nanatili sa lugar. Si Simon ay napansin na hindi makaka-recover ang kanilang pamangkin na si Thaddeus sa sitwasyon nito. Si Petro ay nagpasalamat sa mongheng Sion, ngunit ito ay muling nagpasalamat kay Buddha. Sion ay napansing hindi ginalaw ng grupo ang ibinigay na pagkain. Tinanong din nito na kung kulang nga daw ba ang pagkain para sa kanila. Ayon sa ating bida, wala lang daw silang ganang kumain dahil sa inaalala nilang kasamahan na may matinding pinsala. Ayon kayon, dapat kumain na lang daw ang dalawa upang makatulog sila ng mahimbing. Ang isang monghe ay lumitaw at naghanda para labanan ang ating bida. Mula sa labas ng gusali makikitang nakaabang din ang iba pang monghe. Tinanong din nila na kung paano nalaman ng binata ang tungkol sa kanila. Ang ating bida ay sinabing hindi ito gaano kahirap dahil agad daw nitong napansin ang kakaibang peklat nito sa kamay na nagmula sa hindi normal na pagsasanay ng monghe. Habang naiinis ang monghe, muling tinanong ng ating bida na kung pwede niya nga daw bang makita si Nathaniel. Habang pasugod ang dalawang monghe, sinabi nilang patay na si Nathaniel. Siyon ay napansin na malubha ang pinsala ng grupo nila Petro, ngunit siguradong delikadong tao daw ang mga ito, kaya naman kailangan daw agad nila silang tapusin. Si Damwol ay naghanda para putulan ng paa ang ating bida, ngunit sa isang iglap bigla na lang naagaw ni Petro ang espada at nakalasan ang kanyang sarili. Si Damwol ay nagtaka dahil sa hindi niya alam kung ano nga daw ba ang nangyari. Tinanong niya rin na kung sino nga daw ba talaga ang binata. Ang ating bida ay sinabing sasabihin niya kung sino siya kung ilalabas nila si Nathaniel. Si Damwol ay hindi sumunod sa utos at bigla na lang sinugod ng sabay-sabay si Petro. Mula sa isang sulok may nagpahinto sa laban. Ito ay sinabing nasa harapan sila ng Buddha, kaya naman huminahon lang daw silang lahat. Ang misteryosong tao ay humingi ng pasensya sa ating bida, ngunit si Petro ay tinanong na kung hanggang kailan nga daw ba ito magkukunwari. Ito ay nagkukunwaring walang alam, ngunit si Petro ay ipinaalala ang ginawa nito kanina sa isang bisita na wala man lang ideya sa ginawa ng misteryosong tao. Ang ating bida ay tuluyan ng tinawag ang pangalan ng misteryosong tao, na walang iba kundi ang dating disipo ng honor na si Nathaniel.
Ang eksena ay nalipat kay Rafael kung saan siya ay inutusan na ang pinakamagaling na sharpshooter ng Glory na si Disciple Matthew at ang genius sa pakikipaglaban na kasing husay daw ni Petro na si Disciple Judas. Si Damuel ay nagtaka na kung bakit nito kilala si Nathaniel sa bata nitong edad, tinanong din iyon kung taga-Glory nga daw ba ang binata. Ang dalawang monghe ay sinabihang umalis na ang grupo nila Petro habang mabait pa sila. Si Nathaniel ay nagsalita at sinabi na sa tagal ng panahon ay imposibleng may makakilala sa kanya. Sinabi niya rin na ang nakatayo sa kanilang harapan ay walang iba kundi ang pinakapundasyon ng honor. Matapos nilang mapagtanto ang katauhan ng ating bida, ang mga monghe sa lugar ay bigla na lang napaluhod at pinuri si Disciple Petro. Ilang sandali pa, ginagamot na ni Nathaniel si Tadeus, nagtaka rin si Simon sa itsura ni Nathaniel dahil sa sobrang ganda daw nito noon. Ang matanda ay tinignan ng masama si Simon kaya naman napasabi na lang ito na maganda pa rin naman daw si Nathaniel ngayon. Ang matanda ay hindi rin makapaniwala na muling bumata ang matandang si Petro. Si Simon ay nag-alala daw noon sa pagkawala ni Nathaniel, ngunit masaya daw siyang malaman na buhay pa ito. Tinanong ni Simon na kung bakit nga daw ba bigla na lang nawala si Nathaniel noon. Siya ay bigla na lang natigilan at sinabi na para makapag-move on sinabi niya rin na hindi na muli siyang tutulong kung sakaling magdala muli ang dalawa ng taga-Glory sa kanyang lugar, na naintindihan naman ng ating bida. Si Nathaniel ay namangha sa katawan na mayroon si Tadeus, dahil sa pinsalang natanggap nito ay dapat matagal na daw itong patay, ngunit nagawa pa rin itong makasurvive sa tibay ng katawan ng binata. Tinanong rin ng matanda na kung sino nga daw ba talaga ang binatang ito. Habang hindi makapagsalita ang ating bida, si Simon ay bigla na lang sinabi na ang binatang ito ay ang anak ng kanilang brother Tadeus. Si Petro ay nagulat at nagtaka na kung bakit tumigil sa panggagamot si Nathaniel. Ang matanda ay umalis nang hindi nagsasalita, habang si Simon naman ay ipinapaalala na pamangkin nila ang binatang may malubhang kalagayan. Si Nathaniel ay sinabi lang naman na ito ang dahilan kung bakit hindi niya pwedeng gamutin ang binata. Habang tahimik lang ang ating bida, siya ay agad namang sinundan si Nathaniel. Si Simon ay nagtataka na kung ano nga daw ba ang nangyayari kung bakit kakaiba ang ikinikilos ni Nathaniel. Ang matanda ay nagdasal sa Buddha, habang si Petro naman ay sumunod sa kanya. Tinanong ni Nathaniel na kung bakit nagdadasal si Petro, ngunit ang binata ay nagtaka rin na kung bakit nagdadasal si Nathaniel. Ayon sa kanya matagal na noong magkaroon siya ng paniniwala sa Buddha. Ang ating bida ay sinabing walang kinalaman ang nakaraang insidente para hindi nito gamutin si Tadeus. Ayon kay Nathaniel matagal na siyang tumigil sa pagiging doktor. Nagbago na rin daw ang kanyang pananaw simula noon. Ang ating bida ay napansin na hindi tugma ang sinasabi ni Nathaniel sa mga aksyon nito. Si Petro ay lumapit sa kanya at ipinaalala ang pag-aalala nito kay Tadeus sa unang pagkakataong nakita niya ito. Kung wala daw itong pakialam sa panggagamot hindi na rin daw dapat ito gumawa pa ng gamot kanina. Ang ating bida ay sinabi rin na gusto pa rin ni Nathaniel na makapagligtas ng tao bilang doktor. Si Petro ay ipinaalala ang insidenteng nangyari noon kay Hana at sinabing wala silang pagpipili ang ibang paraan noon. Sinabi niya rin na hindi kasalanan ni Nathaniel ang nangyari noon. Matapos niyang iligtas ang hindi mabilang na mga tao, siya ay nagtago lamang matapos ng isang pagkakamali kaya naman hindi niya daw maituturing na doktor ang kanyang sarili. Habang paalis na si Nathaniel, siya ay nagulat dahil ang ating bida ay bigla na lang lumuhod at nakiusap na iligtas ni Nathaniel si Tadeus. Makalipas ang ilang sandali, si Nathaniel ay nagpatuloy lang sa kanyang pag-alis at iniwan na ang ating bida. Si Tadeus ay bigla na lang nagsusuka ng dugo habang si Simon naman ay hindi alam ang gagawin. Hindi nagtagal nang makabalik na si Petro at napansing mas lumalala pa ang kalagayan ni Tadeus. Habang tulala lang si Petro, si Simon ay sinigawan ito at sinabing masama na ang kalagayan ng kanilang pamangkin. Mula sa isang sulok bigla na lang dumating si Nathaniel at nagsimulang asikasuhin si Tadeus. Dahil sa lumalalang pinsala ni Tadeus, nagtaka si Simon na kung ano na nga daw ba ang kanilang gagawin. Si Nathaniel ay sinabing magsasagawa siya ng operasyon. Habang ipinapaliwanag ang gagawing operasyon, si Simon ay napangiti dahil may pag-asa pa daw palang mabuhay si Tadeus. Si Nathaniel ay ipinaalala na delikado ang gagawin niyang operasyon dahil sa mamamatay daw si Tadeus kapag nagkamali siya ng kaunti. Ilang sandali pa, si Simon ay kinakabahan ng sobra. Ang ating bida ay ipinaalala namang wala silang magagawa kundi ang magtiwala sa kakayahan ni Nathaniel. Mula sa ibang parte ng isla, ang isang monghe ay nagpupulot ng mga kalat. May bigla din itong napansin at tinanong na kung anong kailangan ng dalawang bisita. Ang dalaga ay sinabing may importante silang gagawin dito sa lugar at pinatabi na ang monghe. Ang monghe ay humingi ng tawad at sinabing hindi nila gusto ng mga bisitang killer sa lugar na ito. Matapos nilang mapalibutan ang dalawang misteryosong tao, ang isang monghe ay naramdaman na delikado ang dalawa kahit na tila wala silang hawak na sandata. Matapos umatake ng monghe, siya ay bigla na lang natamaan ng bala.
Ang monghe ay nagulat sa nangyari dahil ang kanyang mga kasamahan ay tuluyan na ding bumagsak sa pamamagitan lamang ng narinig niyang isang putok ng baril. Ang monghe ay nagtaka sa nangyari, kaya naman si Disciple Matthew ay sinabi na simpleng natamaan lang sila ng bala. Ang dalaga ay inalok ang kanyang kasama na magpatuloy na sinang-ayunan na lang naman ni Judas. Si Matthew ay tinanong ang tungkol sa tawag kay Judas bilang isa pang Petro, na ikinainis namang marinig ni Judas at sinabing tatapusin niya ang dalaga kapag narinig niya muli ito sa kanya. Si Matthew ay hindi rin naman nagpadaig at sinabing mas mabilis tatama ang kanyang bala sa katawan ni Judas. Ayon kay Judas, subukan lang ng dalaga ang pumalad dahil sa kahit anong sandata pa daw ang gamitin nito ay hindi ubra si Matthew sa kanya. Mula sa kabilang linya ang tauhan ay sinabing magpatuloy na sila sa misyon. Kaya naman umalis na ang dalaga at sinabing maglaban sila ni Judas matapos ang misyon na ito upang malaman kung sinong mananalo sa kanilang dalawa. Si Judas ay pinagbigyan ang hiling ng dalaga habang sinasabi na tanging pagpatay lang kay Petro ang kanyang goal sa mundong ito. Habang ipinapakita ni Simon ang kanyang teknik sa monghe, ang ating bida ay tinawag niyon at humingi ng pasensya dahil sa nangyari kanina. Si Petro ay naintindihan ang kanilang ginawa dahil normal lang daw na maghinala sila sa hindi nila kakilala. Pinuri rin ni Petro ang kakayahan ng mga monghe at sinabing mga nasa A-rank ang kanilang lakas. Nagtaka rin ang ating bida na kung bakit nga daw ba nananatili sila sa lugar na ito sa kabila ng pambihira nilang kakayahan. Ayon kay yun, lahat ng monghe dito ay namumuhay ng pangalawang pagkakataon na ipinagtaka naman ng ating bida. Mula sa nakaraang 10 taon ang grupo nila yun ay hinahabol ng mga kalaban sa kalagitnaan ng misyon. Himala din silang nakatakas at nakahanap ng kabin sa gitna ng malamig na panahon. Dahil sa matinding lamig at sa taas ng bundok na kanilang kinalalagyan, umaasa silang dito na sila mamamatay. Sa kabila ng matinding blizzard, sila ay nakarinig ng footsteps sa labas na kanilang ikinagulat. Sila yun ay inihanda ang kanilang mga sandata. Nagulat din sila nang magbukas ang pintuan dahil si Nathaniel ang dumating. Ang grupo ay nagtaka na kung paano ito nakarating sa lugar, ngunit sinabi lang nitong hindi na ito mahalaga. Matapos ang nangyaring pagsagip, siyon ay nangakong pagsisilbihan niya habang buhay si Nathaniel. Dahil sa taas ng bundok at tindi ng lamig na kanilang kinaroroonan, nagkaroon ng frostbite sa katawan si Nathaniel, ngunit hindi ito naging hadlang upang magamot niya silang lahat. Matapos ang panggagamot, ang isang lalaki ay sinabing mamamatay pa rin sila sa matinding lamig at gutom. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa ng lahat, si Nathaniel ay nagbitaw ng mga makapagdamdamin na salita na nagbigay ng lakas sa kanyang mga kasama. Matapos ang mahabang kwento, si Petro ay natuwa na lang naman at sinabing mabuting tao daw talaga si Nathaniel. Habang nilalasap ang malamig na ihip ng hangin, may biglang tumunog na kampana sa lugar. Siyon ay biglang nag-alok ng tsaa sa ating bida, na kanya namang ipinagpasalamat. Ilang sandali pa mula sa entrance ng templo, ang mga ipinadalang tauhan ng glory ay tuluyan ng dumating. Mula sa entrance ay may 2 monghe ang dumating, at ito ay walang iba kundi si Damwol at Yon na magalang na pinapaalis ang grupo dahil sa hating gabi na. Ang mga killer ay hindi sumunod sa utos at sinabing nalaman nilang nandito sa lugar na ito si Petro. Siyon ay sinabing hindi pa nila naririnig ang pangalang Petro simula noon, kaya naman mukhang nagkamali daw ang grupo ng pinuntahang templo. Ang kalaban ay bigla na lang sumugod, na agad namang naiwasan iyon. Ang killer na si Kanghon ay isang B-rank at sinabing huwag nang magsinungaling ang monghe. Habang naghahandang lumaban ang mga B-rank killer, si Kanghon ay inutusan na ang kanyang mga kasama na sumugod at sabay-sabay na inatake ang 2 monghe. Siyon ay nag-umpisang kumilos at nagpakawala ng atake na mabilis namang tumapos ng mga kalaban. Habang nagugulat ang mga kalaban, si Damwol ay kumilos din naman ng mabilis at pinaghihiwa ang iba pang kalaban sa paligid. Habang hinahamon ng 2 monghe ang mga B-rank killer, malalaman din naman na dating killer ang 2 na mga kasamahan noon ni Nathaniel sa honor. Ang kalbo ay nag-umpisang kabahan at gusto nang tumakbo, ngunit bigla na lang may dumating sa isang sulok na walang iba kundi si Judas. Napansin nila Damwol na mukhang ito ang kanilang leader, kaya naman sinabihan niya itong umalis na sa kanilang templo. Napagtanto nilang delikadong tao si Judas, kaya naman nagkatinginan ang 2 at may pinaghahandaang nagawin. Siyon ay mabilis na umatake, ngunit madali lang itong naiwasan ni Judas. Ang rope dart ay biglang nagbago ng direksyon, ngunit siyon ay nagulat dahil sa bigla na lang naagaw ni Judas ang kanyang sandata. Si Damwol ay agad na din kumilos, ngunit si Judas ay walang hirap lang na pinabagsak ang 2. Ang 2 monghe ay napagtantong hindi sila mananalo, nagtaka rin sila na kung sino nga daw ba ang taong ito. Si Kanghon ay biglang humingi ng tawad sa kawalan nila ng tulong at binanggit ang pangalan ni Judas, na ikinagulat naman iyon na marinig at natanda ang isa itong disipo na halos mapantayan na daw noon ang kakayahan ni Petro.